Ikaw na angal na prinsipe ka! Sisiguraduhin kong pagbabayaran mo ang ginawa mong ito sa amin! Wala kaming ititira sa inyong buhay sa pagbabalik namin! Hindi. Hindi ako maaaring magkamali. Kuhang-kuha niya ang refleksyon ng asawa ko. Siya ang asawa ko. Ang matagal ko nang hinahanap. Bitiwan mo ako, Apo. Gusto ko lang mahagkan si Lario. Lario, mahal ko! Naparito ako para sabihin ko sa iyo na sa'yo ko na ibinibigay ng buong buo ang katauhan ko. Ikaw na ngayon ang magiging bagong tagapagligtas ng mga taga-baryo mapayapa. Diyan ka nagkakamali. Kami mga aswang ay may emosyon. Ikaw lang ang wala. Dahil naghahari dyan sa loob mo. Dyan sa puso mo ang kadiliman. Kung ganon, ikaw, ako, ay iisa. Ayon sa isang matandang kasabihan, ang hindi lumingon sa pinanggalingan ay hindi makakarating sa paroroonan. Ngunit kakayanin mo bang lingunin ito kung ang iyong pinanggalingan ay nababalot pala ng nakakakilabot na misteryo? Matatanggap ka ba ng taong iniibig mo kapag nalaman niya na may nakakatakot na sikreto pala sa buo mong pagkatao? Kabanong, itago mo na lang ako sa alias na Ravilo. Lumaki ako bilang isang prinsipe ng mga aswang sa liblib na parte ng lugar sa Mindanao. Opo, tama ang inyong narinig. Isa akong aswang na susunod na mamumuno sa angka namin. Subalit, dumating sa punto na tinalikuran ko ito. Tumakas ako kung saan ako lumaki. Hanggang sa mapadpad ako sa isang isla at nakilala ang isang babaeng magpapabago ng buhay ko. Kabanong, mga kabangers at mga kayanggaw, ito ang aking kwento. Bago nga pala magsimula ang ating kwento, sana'y mapindot nyo muna ang subscribe button at ang notification bell para lagi kayong nanonotify pag may bago tayong mga kwento. At huwag nyo rin kalilimutan mag-like at comment. Napakalaking tulong po ito sa ating channel para mas makapagatid pa kami sa inyo ng mga magaganda at mga nakakapangilabot na mga kwento. At ngayon, sa ating pagpapatuloy. Ravelo, sa susunod na buwan ay ipuputong ko na sa iyo ang korona bilang susunod na hari ng balbalan. Ha? Ngunit amang, bakit sa susunod na buwan po kaagad? Ano pong problema? Ayaw niyo na po bang pamunuan ng ating lahi? Nakikita ko sa iyo na magagampanan mo ng maayos ang responsibilidad bilang pinuno ng ating lahi, anak. Nakikita ko sa iyo na takam ka sa kapangyarihan at inaasa mo na ito noon pa man. Lalo na ngayong pinaslang na mga huwad na aswang na yon, ang iyong inang bangkilan. Mas lalong higit na gusto mo itong makuha para sa... Talaga ba, amang? Inaasam noon pa man? Yan ba nakikita niyo sa akin? Anak niyo ba talaga ako? Kaya kahit itong isip at puso ko, kahit maski ako na anak niyo hindi niyo kabisado? Sandali, anak. Ano ba talaga ang gusto mo? Ayaw mo bang maging hari ng mga aswang? Ipapasa ko na kasi sa iyo ang tungkulin ko. Para naman, amang, hindi ko gusto ang maging prinsipe ng mga balbalan. Lalo't hindi ko ginusto ang maging aswang. Alam niyo yan simulat sa pool nung bata pa ako. Simula nung nilalantakan natin ang mga laman loob nila bilang laman tiyan natin. Lahat-lahat, mula sa pagiging aswang natin, kinasusuklaman ko ni katiting na dugong nananalaytay sa akin. Ngunit, ano, amang? Hanggang ngayon ay nabubuhay pa rin kayo sa kaibangan na tanggap ko ang pagiging aswang ko? Kayo ni Inang? Bakit, Ravelo, anak? Hindi mo ba kami tanggap bilang tayo? Akala ko ba... Akala. Puro na lang kayo maling akala eh. Amang, gising! Ayoko na ng ganito. Pwede naman tayong mamuhay bilang normal na tao, di ba? Sawang-sawa na ako maging isang aswang. Ayoko na ng gulo. Itigil na natin ang pakikipaglaban natin sa kampo ng mga huwad. Hindi pwede! Lalo ngayong pinaslang ng mga huwad na yun ang inang mo. Ang pinakamamahal kong asawa! Ang reyna nating mga aswang! Anong pwede nating gawin, amang? Buhayin natin si Inang? Sa tingin mo ba, may kakayahan tayong gawin yon?
Maliban sa kaya nating magbalat kayo bilang mortal na tao, may kakayahan ba tayong mga balbala na bumuhay ng patay? Wala! Wala, Amang! Kaya gising! Kung pwede ko lang buhayin ang iyong inang, ginawa ko na kagad, Ravilo. Pero, hindi na natin may babalik pa ang buhay niya. Hindi na! Ganun naman pala eh. Kaya, itigil na natin to. Tuldukan na natin ang pakikidigma sa mga huwad. Anak, mapapanatag lang ang kalooban ko kapag nabigyan na natin ng hustisya ang pagkamatay ng pinakamamahal kong asawa. Sabi mo nga, Amang, hindi na may babalik pa ang buhay ni Inang. Saka, kahit naman buhay pang ina kong Rene, matindi na sa una pa lang ang hidwaan natin sa mga huwad. Paano matatapos tong gulong to sa kanila kung puro sa karasan na lang tayo nabubuhay? Ayoko na. Ayoko maging susunod na hari ng ating lahi kagaya ninyo. Kung gusto nyong ituloy ang pagiganti laban sa mga huwad, kayo na lang, kasama ng mga alagad ninyo. Sinusuway mo talaga ako, Ravilo? Ha? Oo, Amang Hari. Bakit ka nagpapalit ng anyo? Anong gagawin mo sa akin? Huwag mo akong angilan, Amang. Hindi ako natatakot sa'yo. Haring Apulkan, Prinsipyo Ravilo, itigil niyo na ang pag-aangilan. Hindi kayong dapat na magkalbutang dalawa. At sino ka para pigilan kaming mag-ama? Ha? Isa ka lang naming hamak na alipin. Oo, chill lang, mahal na hari. At nandito lang naman ako para balaan kayo. Bakit anong meron? Bakit ka nandito, Guram? Ang mga huwad, di nyo ba sila nararamdaman? Paparating na sila. Ano? Mga huwad baka mo? Oo, Prinsipe Ravilo, Haring Apulkan. Dapat na tayo maganda bago pa nila tayo tuluyang salakayin. Guram, tipunin mo ang mga balbalan. Utusan silang magpalit na ng mga wangis. Bago pa dumating ang kalaban dito sa ating teritoryo, hindi ko hayaan na may masawi na naman ni isa sa atin. Gaya ng ginawa nila sa asawa kong bangkilan. Kabanong isa kaming uri ng mga lalaking aswang na tinatawag na balbalan. May kakayahan kaming magpalit ng anyo kahit anong oras namin gustuhin. Mapaaraw man, tanghali o gabi. Bukod pa dyan, may kakayahan din kaming mangopyang mga balbala ng itsura ng mga mortal. Kapalit ang pagkain namin sa katawan nito. Kumakain kasi kami ng bangkay ng tao. Sa oras na nakain na namin ang katawan ng isang patay, doon lang tumatalab ang kakayahan namin para gayahin ang katauhan nito. Ang mga babae naman dito sa aming tagong lupain, mga bangkilan naman sila. Sa mga hindi pa nakakaalam tungkol sa mga bangkilan, sila ay uri ng mga aswang na babae na pwedeng maging aswang. Lalo na ang maging isang magandang babae kapag kabilugan ng buwan para manlinlang. Ngunit para sa inang bangkilan ko, sinubukan niyang linlangin noon ng hari ng mga aswang na mortal naming kaaway. Ginamit niya ang kakayahang akitin mula sa pamatay nitong Karisma ang leader ng aswang. Pero nasukol din siya at pinugutan ng ulo. Kaya sa huli, hindi kami nagtagumpay na may sa katuparan ng planong pagpatay sa pinuno ng matindi naming kalabang mga aswang dito sa Mindanao, ang mga huwad. Silang mga huwad na aswang ay mas matindi na nagagawang kakayahan kumpara sa aming mga balbalan. Gaya rin nila, kumakain din sila ng bangkay ng tao para kopyahin ang pagkakakilanlan nito. Ito pa nga ang mas matindi, Kabanong. Kaya rin nilang kopyahin ang iba't ibang anyo ng uri ng aswang dito sa Pilipinas sa oras na mapatay nila ito. Kaya nangangamba din kami. Kapag kami ay maubos lahat, maaari nilang masakop itong lupain namin. Wala kaming kalaban-laban sa kanila dahil isa sila sa pinakamalakas na uri ng aswang na nabubuhay dito sa mundo. Kayo mga balbalan, makikipagpatigasan pa ba kayo sa amin? Alam niyo namang wala kayong kalaban-laban sa aming mga huwad, hindi ba? Mas malakas kami kumpara sa inyo. Pero ano yan? Yung mga tauhan mo, Apulkan, bakit tila yata gusto makipag-ambahan sa amin? Tinatakot niyo ba kami? Ha?
Ano bang pakay mo sa aming mga balbalan? Ha, Malvazar? Bakit ka ba naparito? Kayo na mga alagad mo? Hindi ka ba nakontento na pinatay mo ang asawa ko? Hindi naman lingid sa inyong mga balbalan ang pakay namin mga huwad, hindi ba? Nais namin kaming mga aswang na huwad lang ang magari dito sa Mindanao. Kami lang at wala nang iba! Hindi maaari ang nais mo. Ilang dekada na kaming nakatira rito. Mahigit 3 henerasyon na kaming nabubuhay dito sa panig namin. Kaya kahit maslangin niyo pa kami, hindi namin ibibigay sa inyo ang teritoryo namin. Magkamatayan man! Habat, talagang matigas ka, ha? Kung ganon, pagbibigyan ko ang kahilingan mong makipagpatayan sa inyo. Sige, mga alagad ko, sugurin sila! Teka, sandali! Magpawat kayo mga huwad! Ano naman ito? At bakit bigla kang umikse ng hangal ka? Haring Malvazar, itigil na natin to. Ayaw na namin ng gulo. Mahal na prinsipe, ano kaibangan to? Nakikiusap ako. Sa ngalan ng buong angkan namin ng balbalan, itigil na natin ang hidwaan sa pagitan ng ating pangkat. Ravilo, anak, ano ba? Kung ganon, isusuko niyo na ba sa amin ang inyong labain? Lalayas na kayo rito? Hindi ka naman pala hangal kundi isang matalinong bata. Yan ang pinakamagandang desisyon na narinig ko mula sa inyo. Sige, ibigay niyo sa amin ang teritoryo niyo at hindi na namin kayo guguluhin kailanman. Hindi ang aming lupain ang isusuko ko sa inyo, Haring Malbar, kundi ang sarili ko. Ano? Anong sinabi mo, Prinsipe Ravilo? Huwag anak! Huwag mong gagawin yan! Desidido na ako, Ama. Total, wala nang halaga kung sino o ano ako. Magpapakamatay na lang ako. Gusto ko nang tapusin ang pagiging aswang ko. Hindi ko alam na may problema pala kayong mag-ama sa isa't isa. Pero pasensya na, hindi ko matatanggap na ang sarili mo lang ang magiging kapalit para mapanatili ang kapayapaan sa pagitan nating mga aswang. At ibigay niyo sa amin ang teritoryo niyo! Kung ganon, hindi ko kayo pipilitin. Sarili ko na nga itong sinusuko ko. Nagiging choose ka pang halimaw ka. Sige, tuloy ang pakikipagdigma! At talaga namang nakuha mo pa akong lokohin sa mga oras na ito? Isa ka nga talagang hangal! Mga alagad! Legit na ito! Sugod! Ubutin silang lahat! Umangat ang gilid ng labi ko sa naging hudyat na yon ng pinuno ng mga huwad. Tangkang aatake na ang kabilang panig na nag-anyo na mula sa iba't ibang uri ng aswang nang bumoses ako sa mga kapwa kong aswang na nagpahinto sa kanila para atakihin pabalik ang mga kalaban. Mga kasamaan, ipikit nyo ang inyong mga mata. Huh? Bakit, mahal na prinsipe? Anong gagawin mo, anak? Nasa kalagitnaan tayo ng pakikipaglaban. Hayan, malapit na sila sa... Basta sundin nyo lang ako. Guram, Amang Hari, lahat kayo, ipikit nyo na ang inyong mga mata. Dalian nyo! Kagad namang silang sumunod sa akin, Kabanong. Gumawa ako ng hakbang na alam kong magpapanalo sa amin sa sitwasyong ito. May hinugot ako sa bewang mula sa mahaba't laylay kong pantalon. Inilabas ko ang isang balaraw. Mabilis akong nag-iba ng anyo at mula sa pagiging aswang, naging mortal akong tao. Isang may itsurang lalaki at may angking kakisigan na pangangatawan ng ginaya ko. Itinaas ko ang maikling patalim na pumukaw ng atensyon sa mga kalaban. Bigla yun nagliwanag at bumulag sa mga nagtangkang umatake sa aming mga huwad. Kahit ang pinuno nito na si Haring Malvazar ay napapikit sa matinding liwanag na taglay ng balaraw na tangan ko. Dahil sa kapangyarihan ng patalim na yon, napatras sa mga nilalang sa dilim. Hindi nagtagal, umalis na din sila at mabilis na lumayo. Ngunit bago pa sila mawala sa aming paningin, nakapagbitaw pa ng pagbabanta sa aming mga balbalan si Haring Malvazar. Babalik ako! Tandaan nyo! Babalik kami mga huwad para patayin ko yung lahat ng mga balbalan! At ikaw! Ikaw na hangal na prinsipe ka! Sisiguraduhin kong pagbabayaran mo ang ginawa mong ito sa amin! Wala kaming ititira sa inyong buhay sa pagbabalik namin! Naku! Ilang beses mo nang sinabi sa amin yan! Paulit-ulit! Ilang dekada Hindi!
Ilang siglo ka na bang nagbabanta sa amin ng ganyan? Pero ano ha? Di mo kami maubos-ubos. Sige, bumalik lang kayo mga huwad kayo. Hanggang sa kayo ang maubos at mamatay sa pagod sa kakabalik nyo. Mga hungang! Aray ko naman, ang lakas mo naman tapikin ng likod ko, mahal na prinsipe. Mais ka nga. Baka bumalik nga sila dahil dyan sa pinagsasabi mo. Wala na nakalayo na. Tapos hahamunin mo pa sila. Ay nako, talaga gura mo. Tandaan mo, hindi sila basta-basta mga aswang lang mga huwad sila. Oo naman, alam ko naman yon, mahal na prinsipe. Ay teka, ang pangit ang boses ko. Pagpalit nga muna ako ng anyo. Oh, ayan. Okay na ba boses ko? Hindi nagaralgal? Pogi na ba ulit? Baliw. Yung itsura mo lang ang napalitan pero hindi yung katawan mong bilugan. Mataba ka pa rin kaya boses mo mataba. Uy, grabe ka naman sa akin. Ang harsh mo. Palibasa isa ka mataas na uri ng balbalan kaya nagagawa mo magpalit ng muka at hugis ng katawan kahit anong gusto ng isipan mo eh. Isa kang prinsipe. Ulitin mo ako. Parang hindi tayo matalik na magkaibigan Shh! Kahit kailan, hindi ko hinangad na maging isang prinsipe. Pagod na akong tawagin maging prinsipe. Pagod na ako maging aswang. Ayoko na. Uy, di lang naman ikaw napapagod maging aswang. Feel kita. Kaya alam ko yung feeling na natatired. Ha? Tinagalog mo lang eh. Anak! Amang hari? Kaninong muka at pangangatawan yan? Bakit may balaro ka na gaya niyan? Anong uri ng patay na taong kinain mo? Antingero ba? Manunugis? Albularyo? Ano? Teka ama, kasi po... Pero in fairness naman, mahal na hari, ang pogi ng nakuha niyang identity. Hindi mo may kakila yun. Tumahimik ka, Guram. Hindi ka kasali sa usapan. Baka litsunin kita dyan. Makita mo. Ay naku, sabi ko nga tatahimik na nga ang tabatsoy na aswang na to Baka nga maging litsyong aswang ako nang wala sa oras. Tapatin mo ako, Ravelo. May biniktima ka bang antingero? Albularyo? Ano nga? Ha? Ano ba pakialam nyo? Huwag nyo nang alamin kung sino o ano ang ginaya ko. Ang malaga, niligtas ko ang ating nasasakupan. Naitaboy ko ang mga huwad. Ligtas kayong lahat. Kaya maging masaya na lang kayo nang dahil sa akin buhay pa kayo. Kung hindi dahil sa akin, baka wala na tayo. Baka wala nang ni isang balbala nang nabubuhay dito sa Mindanao. Utang pa pala namin sa iyo ang mga buhay namin. Malabang, prinsipe ka Ikaw ang susunod sa epako na maging hari. At nararapat lamang na protektahan mo ang iyong mga nasasakupan. Nandyan na naman tayo sa usaping pagpapasa kung sino ang mamumuno Hindi porket niligtas ko kayo, ako na mamumuno ng lahi natin. Dahil ikaw ang kaisa-isa kong anak, malamang ikaw lang ang magmamana ng kapangyarihan ko. Sino bang gusto mong pumalit sa iyo? Si Guram? Akala ko ba hindi ako kasali sa usapan? Nanahimik na ako. Ito talagang hari na to, lakas din ng saltik Wala, ikaw lang. Ikaw lang kasi. Ikaw ang may gusto Ngayon, kung igigit mo pa rin yung gusto mo na maging hari ako ng mga aswang, aalis ako. Tatalikuran ko na kayo. Bakit ka natatawa, Mang? Anong nakakatawa? Matapos mo kaming iligtas, saka ka aalis? Nahihibang ka na ba? Nahihibang ako dahil sa'yo. Dahil ang gusto mo lang ang lagi nasusunod. At wala ka namang pagpipilian. Meron, may pagpipilian ako. At aalis ako. Hindi! Hindi ako makakapayag. Hindi ka aalis dito hanggat hindi mo matatanggap sa sarili mo na aswang ka. Yan, dyan ako napapagod Ang pumatay ng mga inosente para lang pumatay pa ng iba. Hindi ko na masisikmura pang kumain ng mga bangkay. Pwe! Nakakasuka yung ganitong uri ng aswang na meron tayo. Bakit? Anong gusto mong gawin natin? Mamatay tayo sa gutom? Tsaka, ngayon mo lang napagtanto yan? Ilang henerasyon na ba ang nadaanan? Ha? Sobrang tagal na ng ating samahan, anak. Pero sarado pa rin yung puso mo sa kung sino tayo. Dahil ngayon lang ako nakahanap ng pagkakataon na sabihin sa'yo ito, Amang. Aba, matapang ka na
Porke ba niligtas mo kami? Wala akong sinabi, Amang. Sinasabi ko lang ang salobin kong matagal ko ng kinimkim sa dibdib ko. Sobrang tagal ko na itong gustong ilabas sa'yo. Pero lagi niyo akong ikinukulong sa kung sino ako. Na dapat may mapatunayan ako para maging hari sa susunod na henerasyon nating mga aswang. Sakal na ako eh. Pero ngayon, tama na. Buksan niyo ng isipan niyo. Sana ma-realize nyo na nakakapagod din ang ganitong uri ng nakakatakot na pamumuhay na meron tayo ngayon. Mga kasamaang balbal at bangkilan, kung pwede tayo magbagong buhay para mag-umpisa ulit, gawin natin. Mag-anyong tao tayo at mamuhay ng normal. Yun lang ang tanging paraan para makalaya tayo sa ganitong paulit-ulit na uri ng pamumuhay. Mag-umpisa tayong muli. Huwag kayong makinig sa kanya, mga alagad ko. Ako ang kasalukuyang hari. At sa akin lang kayo dapat makinig. Amang, ano ba? Buksan mo naman ang isipan mo. Ikaw ang makita ng utak dyan, anak. Hindi mo niyayakap ang ating angkan. Ang pagkaswang na dumadaloy dyan sa dugo mo. Kung gano'n naman pala, isaayot sa gusto mo, susunod ka sa akin. Ako ang kasalukuyang hari dito at ikaw ang magmamana ng pagkahari ko. Tapos ang usapan. Pero Amang, mga alagad kong balbalan at bangkilan, labag man sa aking kalooban, dakpin ang aking anak at dalhin sa pinakatago nating kuweba. Doon siya ikulong, ngayon din! naalerto ko sa mga otoridad na utos na yon ng ama kong hari sa kapwa ko aswang. Bagya akong napatras sa tangkang pag-aksyon nila at agad kong itinutok sa kanila ang balaraw na hawak ko. Kitang-kita ko kasi na tumutubo na ang kanilang mga matatalas na kuko at nangangapal na ang mga balahibo sa muka. Sige, subukan niyo lumapit. Hindi naman lingid sa inyo ang nagagawa nitong balaraw na hawak ko. Di ba? Sige, lapit! Anong gagawin mo? Bubulagin mo kami ng bagay na yan? Gaya ng ginawa mo sa mga kalaban natin kanina? Ha? Ano? Tingin mo magagawa mo yan sa akin? Sasamahan natin? Hindi mo kami kalaban, mahal na prinsipe. Pwede bang bitiwan mo na yung patalim na yan? Baka kung ano pang magawa niya sa atin eh. Guram, halika dito. Ha? Ako po? Ay, tanga. Ano, diyan ka lang? Di mo ako sasamahan? Ay, oo nga. Sorry. Ako nga pala. Sorry, King of Aswang. Doon lang muna ako sa best friend kong Prince of Aswang, ha? Prinsipe Rabilo, ano ba ginagawa mo? Idadamay mo pa ako. Ano ba? Magpapakalayo-layo tayo dito. Ha? Ganun ba? Sige ba? Sasama ako sa iyo basta papakainin mo ako doon ng masasarap na pagkain, ha? Like, inihaw na patay. Mga ganun ba? Ay, joke-joke lang, mahal na prinsipe. Huwag mo naman akong samaan ng tingin dyan. Hindi bagay sa ginagaya mong poging antingero eh. Kuram, halika rito. Huwag kang sumama sa suwail kong anak. Dito ka! Hindi siya sasama sa inyo. Ako mas pipiliin niyan dahil matalik ko siyang kaibigan. Talaga ba? Ituturing mo na ba talaga kaming mga kalaban mo, anak? Dahil lang dyan sa panibago mong paninindigan? Dito ka nag-umpisa sa akin, anak. Dito sa pagiging kaswang natin. Pero bakit? Wala nang palipaliwanag, Amang. Aalis na ako dito. Tara na, Guram. Oh, ayan, mahal na hari. Nawala na ng malay ang prinsipe. Dahil sa paghataw ko sa batok niya. Sa'yo pa rin ako papanig, no? Yan ang gusto ko sa'yo, Guram. Ngayon napatunayan ko na ang pagiging tapat mo sa akin. Lakas siguro ng pagkakabato ko sa best friend ko. Baka di na yan magising. Natatakot po ako, mahal na hari. Ogok, mga aswang tayo, Guram. Di tayo basta-basta namamatay. Ay, sabi ko nga eh. Mahal na hari, talaga bang itutuloy niyo yung binabalak niyo sa inyong anak? Ngunit di natin hawak ang isip niya eh. Ikaw din ba tututol sa akin, Guram? Akala ko ba panig ka sa akin hanggang dulo? Ha? May sinabi ba akong hanggang dulo? Sabi ko lang panig ako ngayon eh. Ano bang tinatayo-tayo niyo dyan? Magmadali kayo! Igapos ang anak ko at dalhin sa kuweba bago pa siya magising. Di siya pwedeng umalis hanggang sa susunod na buwan. Sa unang linggo mismo ng kabilugan ng buwan.
Siya ang susunod sa akin bilang hari. Dalian niyo! Opo, ito na po. Siya nga pala, akin ang balaro na yan. Aray ko, mahal na hari, ang hapdi. Hindi ko mahawakan. Nagliliwanag din. Ang sakit sa mata eh. Oo nga, parang mabubulag yata tayo nito ah. Sige na, halika na. Hayaan na natin ang bagay na yan dyan. Buhatin niyo na ang anak ko. Bilisan niyo! Yun na lang ang naulinigan kong pag-uusap ng aking ama at ng aking matalik na kaibigan. Pagkatapos nun ay tuluyan na akong nawala ng malay. Wala na akong maalala sa nangyari pagkatapos kong makaramdam ng mabigat na bagay na humampas sa likod ko. Gusto ko na sanang makaalis doon, pero biglang naudlot sa isang kaibigan na akala ko kampi sa akin hanggang dulo. Pagkagising ko na lang noon, Kabanong, sobrang dilim na ng paligid. Wala akong maaninag ni katiting na liwanag. Nasaan ako? Bakit ang dilim? Tulong! Tulungan niyo naman ako! Ano ba? Bakit nakakadena pa ako? Amang hari! Pakawalan mo ako dito! Ano ba? Patayin niyo na lang ako! Humarap kayo sa akin dito, Amang! Patayin mo na lang ako kaysa ikulong mo ako dito! Hindi mo ako mapapayagan na sumunod sa yapak mo kahit na anong mangyari! Ano ba? Ano yun? Sinong nandyan? Lumabas ka! Kung sino ka mang nandyan, tulungan mo ako! Ano ba? Ay! Tumambad sa akin ang itsura ng kung sino man nang nagkaroon ng liwanag sa bitbit niyang gasera. Kung hindi pa siya bumoses, ay hindi ko pa siya makikilala. Atakin ako sa puso sa'yo eh. Bakit ba bigla-bigla ka nalang sumisigaw? Umalma ka nga lang dyan, best friend. Guram, ikaw ba yan? Bakit ibang itsura mo? Mukha kang Japanese. Ay nako, malamang. Di mo ba naalala? Panahon ng mga Hapon, may kinain tayong bangkay ng mga kempetay noon. Kaya ito, ngayon ko lang ginamit ang itsura ng Hapones na yun noon. Ano ba yan? Minakaba mo naman ako. Kala ko kung sino eh. Mukha ka tuloy sumo wrestler. Di mo pa rin magawang mapalit ang katawan mong bilugan eh, no? Ano? Ayos ka lang ba dyan? Kumusta ka na ba? Ito, kagigising ko lang nang biglain mo ako. Teka, binabantayan mo ba ako? Kanina ka pa ba dyan? Oo. Ako yung itinalaga ng ama mo na magbantay sa'yo. Siguraduhin ko daw na hindi ka makakatakas. Hanggang sa sumapit ang susunod na buwan. Sa unang linggo ng kabilugan ng buwan. First week of the month? First week of the next month? Full moon? Asus! In-English mo lang eh. Nahawa lang ako sa'yo. Kung di ka ba naman ano eh. Basta. Oo, alam ko na. Kung di ba naman ako eng-eng, di pa diretsa yun eh. Pero nagtataka ako, Guram. Paano ko nakulong dito? Wala akong maalala eh. Pero sa may bumatok sa akin ng malakas. Sorry best friend ha. Ako may gawa sa'yo nun eh. Ako ang dahilan kung bakit ka nakakulong ngayon dito sa may kuweba. At dyan sa mismong kulungan na yan. Ha? Talaga? Pero bakit mo naman ginawa sa akin yun? Binigay ko ang buong tiwala ko sa'yo pero ito ang shh. Bago mo lang ako sumbatan, pakinggan mo naman muna yung paliwanag ko. Hindi ko talaga gustong gawin sa'yo yun. Pero dinagaan dibdib ko eh. May respeto at panggalang ako sa'yo dahil ayokong abusuin ang pagiging matalik na magkaibigan natin. Kahit alam ko kung saan ako dapat na lumugar dahil isa kang prinsipe ng lahi natin. Pero yun nga, natakot talaga ako eh. At the same time, naawa rin ako sa ama mo. Ha? Ano namang dapat kaawaan sa ama ko? Siya nga itong ginigitang gusto niya eh. Pero magulang mo pa rin siya eh. Ayoko makita kayong ganito. Dapat nga kayo magkasundo dahil nag-iisa na lang siya na magulang mo. Wala nang mahal na Reyna. Wala nang inang mo. Kaya sana Ayoko marinig ang sermon mo sa akin ha. Kung sama ko ikaw kakampi, magsama kayo. Hindi kita kailangan. Hayaan mo na ako mabulok dito at mamatay. Pero hindi naman ganun kung bakit ako nagpresenta sa ama mo na bantayan ka eh. Ha? Anong sabi mo?
Akala ko ba inutusan ka lang na bantayan mo ko? Hindi. May plano ako. Itatakas kita. Bahagya akong nabigla sa sinabi ni Guram. Akala ko nung una, kampi siya sa ama ko. Pero may iba pala siyang paraan para itakas ako kung saan ako nagmula. Kapag nakalabas ka na dito, siguraduhin mong hindi ka na matatagpuan ng ama mo, ha? At ng iba pa nating kasama. Gusto mo magbagong buhay, di ba? Kaya mamuhay ka bilang tao. Huwag ka nang babalik dito, ha? Maraming salamat talaga sa iyo, Guram. Isa kang tunay na kaibigan. Kung pwede nga lang akong sumama sa iyo eh. Kasi katulad mo, gusto ko rin maging normal na tao. Eh bakit hindi ka sumama sa akin? Sabay tayo tumakas. Di pwede eh. Ako nang bahala dito. Ako na magpapaliwanag sa ama mo kung bakit ka nakawala. Hindi maaari. Sumama ka sa akin. Magagalit sa'yo si Amang. Hindi ka niya mapapatawad. Prinsipe Ravilo, pakinggan mo ako. Ginagawa ko sa iyo to para isakripisyo ang pagiging matalik na magkaibigan natin. Ito ang magiging kabayaran ko sa pagtanggap mo sa akin sa kabila na isa lang akong alagad ng ama mo. Magsasakripisyo ko alang-alang sa iyo. Pero Guram, Hindi tumakas ka na, bilis! Bago pa dumating si Haring Apolkan. hindi kita makakalimutan, Guram. Pangako, babalik pa rin ako para iligtas ka. Sabay tayo magiging normal. Tumakbo ko palabas sa bunganga ng kuweba, Kabanong. Pagtungtong ko pa lang sa labas, nakaabang na kaagad sa akin ang matarik na bangin. Sinubukan kong patubuin ang malapaniki kong pakpak sa likod, ngunit ayaw nung lumitaw. Para na akong natatae nang ipilit ko pa yung patubuin, pero nabigo ako. Anong nangyayari? Bakit hindi ako nakakapagpalit ng anyong aswang? Bakit ganito? Bakit nanatili pa rin ako sa katauhan kong ito? Sa itsura kong ito? Hindi pwede. Salungat man ito na maririnig sa ibang tagapakinig, pero gusto ko talagang magkatawang aswang bilang balbalan nung mga panahong yon. Dahil sa pamamagitan nun, makakalapag ako sa matarik na banging yon na malapit lang sa kuwebang pinagkulungan ko. Babalik sana ako sa kuweba para magpatulong sa kaibigan kong si Guram, subalit nakarinig ako ng pagaspas ng mga malapaniking pakpak sa di kalayuan. Napagmasdan ko ang mga kapwa ko balbalan na paparating na sa mataas na kuweba kung saan ako naroon. Minabuti ko nang isigaw ang pangalan ng kaibigan kong nasa loob pa rin ng yungib upang magmadali. Guram, tulungan mo ako! Lumabas ka dyan! Nandiyan na sila, Amang! Oh, Prinsipe Ravilo, bakit hindi ka pa nagpapalit ng anyo? Ilabas mo ang mga pakpak mo at bumaba ka na sa bangin na makatakas ka na. Ayun nga ang problema eh. Ayaw! Nawala na ang kakayahan ko bilang balbalan. Nanatili na ako sa katawan ng lalaking ito. Ha? Paano nangyari yun? Wala na maraming tanong. Magpalit ka na ng anyo. Ibaba mo na ako sa bangin na ito. Oo, sige. Ito na. Oh, ayan. Sige, sakay na. Sige, pasanin mo na ako. Oo. Teka, bakit ganun? Lumalagapak tayo. Hindi ako makaangat. Ay nako, sinasabi ko na nga be. Kaya nga nag-aalangan akong tawagin ka eh. Baka mas lalo na magkaroon ng aberya. Bigat mo kasi masyado eh. Kaya nga eh, nahirapan ako lumipad pagkarating sa kulungan mo sa taas ng kuweba. Hindi ako sanay sa ganitong malapaniking pakpak eh. Ayun na, babagsak na tayo. Ayun na! Rico, ang sakit ng balakang ko. Bakit ba kasi may naimbentong matabang aswang na gaya mo eh, na may malapaniking pakpak. Hindi tuloy tayo maayos na nakalapag eh. Sumakit pa mga katawan natin. Hanapin sila! Nandito lang yan sa paligid ng kagubatan. Sigurado akong hindi pa sila nakakalayo. Alo ko, yung amang hari mo yun ah. Dali, magtago tayo doon sa likod ng punong yun. Dalian mo, tumayo ka na dyan. Lalapag na sila. Akala mo naman makakatayo ko sa katawang kong ito. Ang hirap kaya. Ay nako. Oo na, sige na. Literal na, pabigat ako eh. Hindi no,
Sinamaan mo nga ako eh. Salamat ah. Kahit nahihirapan ang kaibigan ko, pinilit niyang tumayo at nagtago kami sa isang matabang puno. Mabuti na lang kabanong at mas mataba ang punong yon kumpara kay Guram. Kung hindi, ay madali nila kaming makikita. Sunod-sunod na nagsilapagan sa lupa ang kanina'y nasa mga himpapawid na balbalan. Kitang-kita naming nagpalinga-linga ang amang hari kong si Apolkan. Sinuyod nila ang buong kagubatan habang kami dahan-dahan na binagtas ang daan palabas sa liblib na lugar na yon. Tatawidin pa natin ang malawak na karagatan malapit dito bago ka makarating sa mataong lugar. Tamang-tama yung anyo mo. Hindi ka na makapagbabagong aswang. Kaya hindi ka na pag-iinilaan ng mga tao kapag napatpat ka sa isang baryo. Kabisado mong labasan dito sa lugar natin? Oo naman oh. Galang aswang kaya ako. Kasi lagi kang nakabuntot sa ama mo. Pinagbabawalan ka niya palagi. Kaya yan. Ignorante ka tuloy sa mga lugar-lugar. Masarap pa rin talagang maging alipin kasi nakakalaya tayo eh. Kapag kasi naiputong na sa akin ang pagiging pinuno ng mga aswang, wala na. Mas magiging mabigat na ang responsibilidad ko para proteksyonan ko kayo. Ganun talaga. Pero this is your choice eh. Oh, eto na. Malapit na dito yung malawak na karagatang sinasabi ko sa'yo. Pero ang problema pala eh. Oo nga no, paano ka makakatawid? Eh di ba hindi ka na nakakapagpalit ng anyo? Ay nako, umiral na naman ang katangahan ko. Oo, huwag mo nang saktan ng sarili mo. Ako nang bahala. Basta makalabas lang ako sa tagong isla na ito. Huwag mo na akong intindihin. Ayun sila! Mga alagad, bilisan nyo! Tatakas na sila! Huliin sila! OMG! Sila Haring Apolkan! Prinsipe Ravilo, tumakbo ka na! Ako nang bahala dito! Basta, etong tandaan mo ha! Mamuhay ka ng naayon sa puso mo! Makakamit mo ang hinahangad mo! Maging masaya ka na sa desisyon mo! Oy! Nandito ako! Ako harapin nyo! Hindi nyo makakaya ang malaking katawan na ito! Kaya, atakihin nyo na ako! Tinuntun ko kagad ang malawak na dagat na natanaw na namin ni Guram. Wala akong ibang mapagpipilian kundi ang magpakain sa alon at magpatangay sa agos nito. Kung yun lang ang tanging paraan upang talikuran ko ang pinanggalingan ko, gagawin ko. Matakasan ko lang ang pagiging aswang ko. Kung saan ako nagmula. Tumalikod pa ako upang sulyapan sa kahuli-huli ang pagkakataon ang mataba kong kaibigan. Kitang-kita ko kung paano nila gilitan sa pamamagitan ng matatalas na kuko nila si Guram. Na hanggang sa dulo ay nagsakripisyo upang itakas ako. Hinayaan ko nalang bumagsak ang luha ko bago magpakain sa rumaragasang tubig. Minulat ko ang mga mata kong nanlalabo pa rin. May mga buhangin na tumatakip sa gilid ng mga mata ko, kaya hindi ko kagad namukaan ng babaeng unang bumungad sa akin. Hanggang sa unti-unti siyang lumilinaw sa paningin ko. Para ako nakakita ng napakagandang diwata nang pakatitigan ko siya. Ang aliwalas ng mukha niya. Maliban sa perpekto ang korte ng hugis ng kanyang mukha, ay pwede ring pambato sa Miss Universe. Ayan, buhay nga. Buhay siya! Mga kababaryo, bilisan nyo! Buhatin natin siya! Dali natin siya sa kaliskisan! Magmadali kayo! Luningneng, ano ba naman yan? Hayaan mo nang mamatay ang lalaking yan dyan! Baka ikapahamak pa natin yan! Hindi natin alam kung anong uri ng nilalang ang estrangerong yan! Baka aswang pala yan! Ay nako, delikado! Lola, bakit pa kayo lubas ng labas? Manatili na lang kayo sa loob ng bahay balsa natin. Baka dumiretso na naman kayo dito sa gitna ng dagat eh. Ay nako, di ko na po talaga alam ang gagawin ko sa inyo. Oh yan, salamat ha. Dalhin niyo na siya dun sa kaliskisan. Susunod na lang ako. Ano bang pakialam ang bata ka? Sinusundo na nga ako ng lolo Largyo mo. Sabi niya sa akin, nasa ilalim daw siya ng karagatan. Doon ko daw siya sundan. Lagi-lagi na lang ganyan ang sinasabi nyo. Matagal ng panahon nang hindi natin nahahanap si Lolo Lario. Tingin mo po ba, babalik pa yon? Tingin nyo po ba, buhay pa yon? Ay nako. Tsaka, huwag kang sasama sa kanya, La. Kita mo
Malulunod kayo. Sinasabi ko talaga sa inyo, wala na akong magagawa pa kapag pinagpiestahan kayo ng pating sa karagatan. Eh bahala ka dyan. Basta buhay pa si Larja. Makikita pa kami. Buhay pa siya at pinapangako ko sa iyo yan. Ay naku, bakit kasi hindi pa matanggap ni Lola Lunaria na wala na ang lolo? Buti pa si nanay at tatay eh. Nung nawala sila dahil sa pagkalunod, natanggap niya ng paunti-unti. Kahit ako tanggap ko niya eh. Pero bakit si Lolo? Ayaw niya kalimutan. Ay, sa bagay, hirap na makalimutan yung taong hindi pa nahahanap o natatagpuan. Nandun pa rin yung kakarampot na pag-asa sa puso mo. Hay! Ludingling! Pumarito ka na! Aba, akala ko ba aasikasuhin mo yung dayong napatpat sa atin? Mukhang nagka-interes si Lola sa dayo ah. Opo, papunta na po dyan la. Nakibilisan mo! Ayoko ng pabagal-bagal! Asikasuhin mo siyang mabuti ha! Gising na gising ang diwa ko nang maramdaman ko ang haplos ng malambot na kamay na si Luningning. Gamit ang bimpo na idinadampi niya sa iba't ibang parte ng katawang ko. Mainit kasi ang buong katawang ko. Nilalagnat ako, kaya ganun na lang na mag-asikaso sa akin ang dalagang nakilala ko lang sa tabing dagat na yon. Ano? Kumusta ang pakiramdam mo? Hindi na ganun kainit ang katawang ko. Salamat Luningning. Paano mo nalaman ang pangalan ko? Hindi naman ako bingi. Sa lakas ba naman ang boses ng lola mo kung tawagin ka sa pangalan mo? Paano hindi ko malalaman? Ganun ba? Bagay sa iyo ang pangalan mo, Luningning. Kanina nung bumungad ang mukha mo sa akin, para akong nasilaw sa kagandahan mo eh. Nagniningning. Ha? Ano? Ano ba pinagsasabi mo dyan? Tigilan mo nga ako sa kababanat mo. Kakakilala ko pa lang sa'yo, tapos babanatan mo na kaagad ako ng ganyan. Ano nga palang pangalan mo? Di ka pa nagpapakilala eh. Ha? Ako nga pala si Ano? Raven. Yun, tama. Ako si Raven. Raven? Okay. Eh bakit ang tagal mo sumagot? Yun ba? Kasi masakit pa yung ulo ko eh. Kaya hirap ako makaalala. Bakit? Wala naman. Oh, magpahinga ka na. Tapos na kitang punasan. Mamaya, dadalang kita ng mga pamalit mong damit. Maraming salamat, Luningning Walang anuman. O sige na, matulog ka na dyan. Ikinagagalak kong makilala ka, Raven. Hindi maitago ang ngiti na gumuhit sa labi ko, Kabanong. Noon lang ako nakaramdam ng kakaiba sa mahigit 100 taon nang nabubuhay ako dito sa mundo. Hanggang sa lumabas si Luningning ng kaliskisan. Nanatili pa rin ang ngiti ko sa labi habang abnormal pa rin ang pagtibok ng puso ko. Tila ba, mas mainit pa ang magkabilang pisngi ko kaysa sa nararamdaman kong init sa buo kong katawan dala ng lagnat. Wari ko ba'y natagpuan ko na ang babaeng nagpatibok ng puso ng isang gaya kong prinsipe ng aswang. Umiling-iling ako sa naisip na yon. Hindi pwedeng malaman nila Luningning ang tunay kong pagkatao. Kaya kinailangan kong ibahin ang pangalan ko para na rin hindi malaman ng ibang balbalan na nandito ko sa isang hindi ko pa matukoy na pulo. Ayon kasi sa kaibigan ko si Guram, may mga nakikisalamuha ding balbalan na nagpapanggap bilang mortal na tao dito sa isla upang makapambiktima. Kapag nalaman ng mga yon kung sino ako, baka iparating nila yon sa ama kong nasa kabilang karagatan pa. Bumangon ako at tumayo mula sa pagkakahiga sa katre. May bilugang salamin na nakadikit sa bader ng kaliskisan ang nakaharap sa akin. Pinakatitigan kong maigi ang sarili ko. Ang itsura ng ginaya kong mukha ng binatang antingero. Marahan at hindi makapaniwalang hinawakan ko ang mukha kong yon. Ang mukha ng lalaking ginaya ko bago ko tumakas sa pinagmulan kong teritoryo naming mga balbalan. Ibig sabihin ba nito? Heto na talaga ang mukha ko habang buhay? Permanente na ba ito? Hindi maaari ito. Mamumukhaan pa rin nila ako. Hindi pwede.
kailangan kong makakain ng patay na mortal para makapagpalit ng muka. Ah, gising ka na pala. Maayos na ba ang pakiramdam mo? Ano ba, Lola? Kanina lang gusto mong hayaan na mamatay yung dayo na yan. Bakit ngayon? Parang bigla kang nagka-interes sa kanya. Raven, pasensya ka na ha. May sakit na kasi itong lola ko kaya ayaw magpaawat Bigla-bigla na lang umientrada. Anong may sakit? Hay, Luningning! Wala akong sakit kung inaakala mo. Kung makapagsalita ka, parang hindi mo ako lola. Ang damdamin ko yata ang magkakasakit ng dahil sa'yo bakit ba gusto mong kilalanin si Raven? Wala naman. Gusto ko lang sa kanya makipagkilala. May pagkakaaway kasi siya kay, Lola Lunaria naman. Huwag mo naman masyadong ilapit ang pagmumukha mo kay Raven. Hahalikan mo ni. Tinatakot mo ang dayo, Lao. Hindi. May kamukha talaga siya Sino nga ba? Kamukha niya ang lolo mo. Hayon, kahawig niya si Laria. Ang asawa ko si Laria. Ikaw ang asawa ka. Asawa ko. Natutuwa kong bumalik ka para sa akin. Laria, mahal ka. Sabik na ako sa'yo. Buti bumalik ka. Sobra akong nabigla sa pagkakakilala sa akin ng lola ni Luningning. Sa mukha na hindi naman akin kundi sa isang taong una kong natikman. At ngayong ginaya ko ang itsura, maging buo niyang pagkatao. Baka maging permanente pa nga kung hindi ko maaagapan ito sa lalong madaling panahon, na hindi ko naman malaman kung paano mapapalitan. Mahabang panahon na ang lumipas nung nakilala kong lalaking yon na may bitbit palagi ng balaraw. Bata pa ako noon. Sa pagkakaalam ko, isa siyang antingero at manunugis ng nilalang sa dilim. Natatandaan ko pa ang sinabi niyang tutugisin niya ang pinuno ng mga aswang sa teritoryo namin. Sa kamalas-malasan pa, doon pa siya sa lugar namin mga balbalan na padpad. Kitang-kita ko pa noon kung paano pagtatagain ng lalaking yon ang mga kasamahan kong balbalan. Sobrang bilis ng kilos at galaw niya, para bang kidlat. Lahat ng nadadaanan niya, natataga niya ng kanyang balaraw. Hanggang sa masumpungan niya ang ama kong si Apolcan. Bubutasin na niya sana ang leeg ni ama, ngunit agad akong gumalaw. Dahil siguro sa simbuyo ng damdamin kong mailigtas ang ama ko, kaya sinalakay ko ang antingerong yun. Di ko malaman kung bakit ang bilis din ng kilos ko at nadala ko siya sa pusod ng kagubatan. Basta ang natatandaan ko lang noon, kahabanong, natugpuan ko ang sarili kong nilalantakan ng katawan ng lalaking manunugis na yon. Tanda ko pa na walang kamalay-malay noon si Amang kung sinong sumalakay sa kanila dahil sa sobrang bilis ng bawat pangyayari. Nadatnan na lang kasi niya noon na wala ng buhay ang ibang mga kasamahan namin. At takang-taka sila Amang at Inang noon nang umuwi akong naliligo sa dugo ang buo kong katawan. Kaya pala hindi matandaan ni Amang Hari kung anong itsura niya ang ginaya ko ngayon. Lola, tama na. Ano ba? Huwag mong higitin ang damit ni Raven. Hindi siya si Lolo. Wala na si Lolo Lario. Tanggapin niyo na lang yon, pwede ba? Hindi ako maaaring magkamali. Kuwang-kuha niya ang wangis ng asawa ko. Siya ang asawa ko. Ang matagal ko lang hinahanap. Bitiwan mo ako, Apo. Gusto ko lang mahagkan si Lario. Lario, mahal ko. Kapabaryo, tulungan niyo akong ilabas si Lola rito. Lario, bakit nakatingin ka lang dyan? Pigilan mo sila. Hayaan mo kung yakapin kita. Sabik na ako sa iyo, mahal ko. Lario, ipagtanggol mo naman ako sa kanila. Oh, Lario, ako to, si Lunara. Hindi mo ba ako nakikilala? Lario, ano ba? Itiwan niya ka. Ay, naku. Kailan ko may papaintindi sa matandang yun hindi na babalik ang asawa niya. Imposible nang makabalik pa si Lolo. Ang tagal-tagal ni. Luningning, pwede ko bang malaman o kahit magkwento ka man lang sa akin tungkol sa lolo mo? Nagtataka kasi ako kung bakit ako napagkamalan ng lola mo na asawa niya. Maaari ba? Oo naman. Maraming kwento ang lola patungkol kay Lolo Lario. Ilang beses na nga niya yung ikinukwento sa akin. Paulit-ulit. Kabisado ko na nga
Mataman lang akong nakinig kay Luningning na mga sandaling yon. Maigi ko ring tinitingnan siya sa mga mata habang nagsasalita. Mapupungay ang mga mata niya. Para bang malakristal na batis kapag lumuwa ang kanyang luha. Kaya hindi ko may pagkakaila na napakaganda niya talaga at nabighan niya ako ng husto sa kanya. Para din akong nagayuma dahil sa malambing niyang boses. Bertudes ang Lolo Lario. Ayon kay Lola, sabi niya, ang Bertudes ay alagad ng liwanag na pumapatay ng kampo ng kadiliman. Kaya naman, tinawag si Lolo Lario na Bertudes dahil naman sa kanyang mahiwagang balaraw. Albularyo at manunugis talaga siya ng aswang, pero dahil pinili siya ng langit, natagpuan niya ang balaraw sa isang sagradong bundok na malapit dito sa atin, sa isang baryo kung saan kami nakatira talaga ni Lola. Ganun ba? Hindi kayo nakatira sa isla na to? Sa isang baryo na malapit lang dito? Kaya pala nagtataka ako kung bakit kababaryo ang tawag mo sa mga taong nandito. Taga-baryo pala kayo. Oo, Raven. Kaya lang kami napadpad dito ni Lola dahil kami ang nakaligtas. Kami mga nandito ay nakaligtas ng sakupin ng mga aswang ang baryo namin. Paanong sinakop ng mga aswang ang baryo ninyo? Wala pa ako noong mga panahon na yon. Di pa ako nabubuo sa daigdig na ito. Bale, pinagbubuntis pa lang noon ni Lola, ang tatay ko. Parang binata pa noon kung tumindig ang Lolo Lario. Ganyang edad mo, ganitong kaedad natin. Siya ang itinuring na tagapagligtas sa aming baryo. Ewan ko kung bakit bigla siyang naglahong parang bula noong mga panahong kailangan siya ng mga taga-baryo. Nasa kanya kasi ang balaraw na hulog ng langit sa kabundukan namin. Ewan ko rin kung buhay pa ba siya o napatay na ng mga aswang ng mga panahon na yon. Pero anong huli mong balita sa lolo mo? Ayon kasi sa mga matatandang magtatawas na taga-baryong nakaligtas din na nandito. Sabi nila, nagtungo daw si Lolo Lario sa isang isla. Parang sabi, papatayin daw niya ang pinuno ng aswang na nagbanta sa amin na palayasin kami. May nagsabi naman sa akin, wag na daw akong umasang buhay pa siya dahil kinain siya ng aswang. Hindi daw ordinaryong aswang yon, sabi na magtatawas, kundi prinsipe ng mga aswang. Agad akong nag-iwas ng tingin kay Luningning nang mabanggit niya ang tungkol doon. Tinambol ang puso ko hindi dahil sa nararamdaman ko para sa babae, kundi dahil sa sobrang kaba na tamang-tama ang kanyang mga inihayag sa akin. Talagang konektado nga ito sa akin noong musmus pa lamang ako, na ako ang nakapatay sa lolo niya at ginawa kong laman tiyan. May problema ba, Raven? Ha? Wala naman. Medyo sumama lang yung pakiramdam ko. Ganun ba? O sige, magpahinga ka na lang muna dyan. Mamaya dadalang kita na makakain mo. Siya nga pala. Ay, saka na nga. Sige, magpahinga ka na lang muna dyan. Ha? Bakit? Anong bumabagabag sa'yo, Luningning? Gusto ko kasing magkwento ka naman ng tungkol sa'yo. Saan ka ba galing? Saka, paano ka napadpad sa isla namin? Hindi ko matandaan eh. Parang nagka-amnesia talaga ako. Wala akong maalala. Pangalan ko nga lang, hirap ko pang alalahanin eh. Okay. O sige, wag mo nang pilitin pang alalahanin. Baka makasama pa sa'yo. Unti-unti mo yung maalala kapag magaling ka na. Sa ngayon, kukup-kupin ka muna namin. Doon ka muna sa bahay balsa namin. O kahit dito na lang sa kaliskisan. Baka kasi bigla na namang magwala si Lola eh. O siya, maiwan na kita dyan. Babalikan na lang kita. Magkahalong pagkaawa at pangamba ang naramdaman ko nang nginitian niya ako kabanong bago iluwa si Luningning sa kaliskisan. May nararamdaman din akong pagsisisi dahil napaslang ko ang tagapagligtas pa pala nilang nagngangalang Lario na nasa katauhan ko na sa kanilang baryo. Pero bata pa naman kasi ako noon at hindi ko naman sinadya dahil dumadaloy na sa ugat ko ang unang pagkatakam sa laman ng tao.
Ngunit isa lang ang sigurado ko ngayon. Ipagpapatuloy ko itong pagpapanggap ko habang hindi ako makahanap sa kanya ng tsansa na ipagtapat kung sino o ano ako. Habang tumatagal ako sa isla na yon, mas lalong nahuhulog ang kalooban ko kay Luningning. Tinulungan nila ako sa trabahong pandagat. Ang pangunahing pamumuhay nila dito ay ang pagkaliskis ng mga laman dagat gaya ng tahong, alimasag, alimango at iba pa upang ibenta sa kabilang dako ng palengke na binabangka pa nila. Nakasanayan ko na ang ganong gawain, Kabanong. Lalo't kasama ko rin si Luningning na ginagabayan ako sa pang-araw-araw na pamumuhay nila dito. Nakalimutan ko na nga na isa akong prinsipe na sanay na iginagalang ng mga aswang na nakapaligid sa akin. Mas gusto ko ang simpleng pamumuhay nila dito dahil nakakalimutan ko rin ang pagkatakam sa laman ng tao. Mas nagustuhan ko na ang pagkain ng mga isda't laman dagat. At ang palaging nagluluto noon upang makakain ako ng maayos, walang iba kundi ang babaeng napupusuan ko. Raven, kakain na tayo. Oh, hindi ka pa rin matapos magkaliskis dyan? Baka naman mapudpud na yung palad mo. Tigil mo muna yan. Naganda ako ng pinangat na isda para sa'yo. Sigurado ako magugustuhan mo to. Wow! Mukhang masarap yan ah. Ay, oo naman oh. Masarap yan. Ikaw nagluto eh. Kikiligin ba ako sa asim niyan? Hindi. Kikiligin ka kasi ako ang magpapakain sa'yo. O siya, ba't pa kasi ang sipag-sipag mo eh? Oh, ito na oh. Hinanda ko muna para sa'yo. Tumingin ka muna dito. Say ah. Yan. Very good. Naisubo ka na sa bibig mo. Anong lasa? Masarap. Anong masarap? Sobrang sarap. Ano ba? Mais ka nga. Ang sabi ko, masarap. May laman pa kasi yung bibig ko eh. Excited lang ako malaman kung anong lasa ng niluto ko eh. Hindi ba? Sabi ko naman sa'yo, lahat ng niluluto mo, masasarap. Sus, baka binobola mo lang ako eh. Hindi ah. Grabe yung asim. Hindi ko kinaya. Dumaloy sa lalamunan ko eh. Ikaw naman, ba't mo pa ako sinusubuan? Hindi naman ako bata. Di ba sabi ko naman sa'yo, akong bahala sa'yo. Dapat na ba akong kiligin yan? Hindi ba magagalit si Lola Lunara kapag nalaman niya na magkasama tayo? Di ba para sa mata niya, ako ang asawa niya? Ganon. So, ibig sabihin, may pagtingin ka rin sa akin. Ha? Parang nagtatapat ka na niyan sa akin ah. Ano bang sinasabi mo? Ha? Wala. Heto ng pagkain mo. Ubusin mo yan ah. Magtatampo ko sa'yo kapag may itinira kang kahit na isang butil dyan sa pinggan mo. Sandali Luningning. Saan ka pupunta? Huwag mo akong iwan. Subuhan mo na ako ulit habang nagkakaliskis ako dito. Hindi tayo makakaramin yan eh. Ay nako, manhid ka yata eh. Ha? Anong manhid? May nasabi ba ako mali? Oo, mali na nagpapanggap ka. Ha? Anong nagpapanggap? Wala akong itinatago sa iyo ah. Promise. Talaga lang ah, nagpapanggap ka sa nararamdaman mo. Nagpapanggap ka na hindi mo ako mahal. Dahil ako, oo, mahal kita Raven. Mahal din kita Luningning. Ha? Anong sabi mo? Mahal din kita. Una pa lang na nakita kita. Mahal na kita. Ngayon lang ako nakaramdam ng ganito. Para bang may kuryente na dumadaloy sa buong katawan ko habang nagdadampi ang balat natin sa isa't isa. Mahal kita hindi lang sa maging ikaw kundi sa ugali mo. Napakabait mo eh. Ikaw ang perpektong babaeng nakilala ko. Kaya sana, huwag mo kong iwan. Dito ka lang. Dito ka lang sa tabi ko. Teka, baka naman napipilitan ka lang na sabihin sa akin yan. Huwag mo kong kaawaan ha. Totoo itong nararamdaman ko sa'yo at hindi pa kitang tao ang pagmamalasakit ko sa'yo.
Kaya ayos lang kung iba ang nararamdaman mo sa akin. Huwag mo nang Pinutol ko ang susunod na sasabihin ni Luningning nang saluhin ko ang labi niya ng labi ko. Hindi na ako nagpigil pang ipalasap sa kanya ang pag-ibig na noon ko lang naramdaman para sa kanya. Ibang sensasyon ang ipinalasap namin sa isa't isa. Hindi lang sa sarap ng niluto niyang pangat ang nararamdaman ko, kundi sa sarap na totoo na nga ang nararamdaman namin sa isa't isa. Ito na yata yung pinakamagandang araw ng buhay ko. Ako rin, Luningning. Sana hindi na matapos ang araw nito na nag-isa tayong dalawa. Ganun ba? Kaya pala ako ang unang nagtapat, imbis na ikaw na lalaki pa. Natakot lang siguro ako sa una. Bakit ka naman matatakot? Kung takot ka namang mawala ako. Aba, ikaw na ang bumabanat ngayon, ha? O sige, heto. Banatan kita ng kiliti. Ay, ano ba, Raven? Ayoko na. Suko na ako. Mamamatay na ako. Mahal kita, Luningning. Sana naman hindi ka mawala sa akin. Pangako ko sa iyo na poprotektahan kita kahit anong mangyari. Hindi kasi nalilin lang ang puso. Kusa itong nararamdaman. Parang nangangumoy mais na sa mga linyahan mo, ah. Ano ba? Pero biro, Raven. Ito ang pakakatandaan mo. Mahal ko. Magpakatotoo ka lang kung sino ka. Kapag nagpakatotoo ka, mamahalin ka ng kahit na sino. Huwag ka magpakitang tao. Ilabas mo lang kung sino ka at anong nilalaman ng puso mo. Lahat ay sasabay sa daloy ng agos. Ang lalim naman nun, mahal ko. Parang kailangan ko pa yatang sisirin yan, ha? Gaya ng mga tahong sa ilalim ng karagatan. Heto na lang na tahong ko ang sisirin mo. Ano ba? Huwag mo kasi sabi akong kilitiin dyan, eh. Dinaan ko na lang sa pagsundot-sundot sa tagiliran niya upang hindi sumeryoso ang usapan. Dinadaga na talaga ang dibdib ko sa mga pahiwatig niyang magpakatotoo ako. Oras na malaman niya kung sino ako, pihado kong lalayuan niya ako at itataboy. Hindi muna sa ngayon. May pagkakataon pa para ipagtapat lahat kung ano at sino ako, pati ang tungkol sa pagpaslang ko sa lolo Laryo niya. Kinabukasan, napabalikwas kaming dalawa ni Luningning ng bangon sa katre at agad na tinakpan ang hubad naming katawan gamit ang kumot. Nang may tumawag sa labas na kilala naming mangingisda. Nagwawala daw sa bahay balsa ang lola niya. Sumisigaw daw ito ng kung ano-anong babala. Mabilis kaming nagbihis dalawa at tinungo kung saan nakatira ang matanda kasamang ibang nagmamalasakit na mangingisda at mananawas doon. Na matagal nang kakilala na nag-uulyaning si Lola Lunara. Larya, ba't nandito ka na? Tulungan mo ako. Paparating na sila. Tulungan mo ako, asawa ko. Ikaw lang ang magliligtas sa amin na kapwa mo taga-baryo. Patayin mo silang lahat, mahal ko. Nagiusap ako. Lola, ano na naman bang sinasabi mo? Tagong isla ito. Hindi nila tayo matutuntun dito. Walang panganib. At hindi nila mapapatay dahil hindi nila tayo matatagpuan dito. Nararamdaman ko sila. Malakas ang pakiramdam kong malapit na sila dito, Apo. Ikaw lang ang salungat sa mga sinasabi mo dito. Heto hayan. Mga albularyo yung mga yan. Mga mananawas. Nararamdaman nyo rin bang may nagbabadyang panganib dito? Mga lolo't lola? Kayo, Ginoo. Oh, Lola, umiling sila. Wala yan. Sakit mo lang yan. Kaya maigi pang pumasok ka na sa loob at ipagtitimpla kita ng tsaa para kumalma ka. Ayoko! Hindi ako makikinig sa'yo. Hindi ka naniniwala sa akin. Buti pa ang lolo mo, ang seryoso niya sa akin. Ramdam kong naniniwala siya sa akin. Hindi kagaya mo. Ay nako. Lalo lang sumasakit ang ulo ko sa iyo eh. Raven, doon ka na muna sa kaliskisan. Ako nang bahala sa lola ko. Kailangan niya ngayon ng alalay. O sige. Gabayan mo mabuti ang lola mo, ha? Hoy, babae! Bakit mo itinataboy si Laryo? Ano ba? Huwag mo sabi akong hawakan eh!
Totoo ang sinasabi ko. Papatayin nila tayong lahat. Papatayin tayo ng mga aswang. Hindi may paliwanag ang kabang nararamdaman ko sa paulit-ulit na banta ng matanda tungkol sa mga aswang. Sa puntong yon, kusa akong napa-sign of the cross at napadasal. Hindi namin ugali mga nagtatago sa dilim ang ganitong pananampalataya sa Panginoon nila. Natutunan ko na lang ito mismo dito sa isla. Dahil saksi ako sa ginagawa ng pagiging relihiyoso at relihiyosa ng mga tao dito gabi-gabi. At napapanatag na rin ako kahit papaano. Hindi ko nga alam kabanong bakit hindi pa ako nasusunog kapag ginagawa ko ang nakasanayan nila. Ang alam ko lang sa puso ko, pumapanig na ako sa mabuti. At hinuhubog ako upang palakasin kung ano man ang pagkataong meron si Lario. Habang nasa kalagitnaan ako ng taimtim na pagdarasal, may pumukaw na malamig na boses sa akin kung saan man. Dumilat ako at naputol ang aking panalangin sa paglibot ko sa paligid ng kaliskisan. Nanlaki ang aking mga mata nang nasa harapan ko ang kaluluwa ng isang lalaki na ginaya ko. Prinsipe Ravilo. Ha? Multo? Lolo Lario? Patawarin mo ko. Patawad kung pinatay kita. Kung kinain kita noon. Parang awa mo na. Patawarin mo ko. Hindi ko ginusto mga nangyari sa iyo. Patawad kung ninakaw ko ang katauhan mo. Patawad kung nagpanggap ako sa apo mo. Para lang matanggap niya ako. Patawad talaga. Pakiusap. Huwag mo akong takutin. Lubayan mo ako. Anong iniiyak-iyak mo dyan? Wala kang dapat kaiyak kasi hindi ako nagpakita sa iyo para takutin ka. Di ko pala alam na gaya mong isang aswang matatakutin sa isang multo. Talaga? Anong ginagawa mo dito? Namamalikmata ba ako? Napalito ako para sabihin ko sa iyo na sa iyo ko na ibibigay ng buong buo ang katauhan ko. Ikaw na ngayon ang magiging bagong tagapagligtas ng mga taga-Baryo Mapayapa. Ha? Anong ibig mong sabihin na ako ang tagapagligtas? Na isang gaya kong aswang? Ililigtas sa mga mortal na tao? Matagal na kitang sinusubaybayan. Mula pa nung kunin mo ang buhay ko nung maliit ka. Hanggang sa mapa sa kamay mo ang balaro na pinakaiingatan ng baryo namin na nakatarak sa aming kabundukan. Teka sandali. Kung ganun, ikaw ang tumulong sa akin? Sa aming mga balbala na magpalit ako ng anyo bilang ikaw? Ang bala ko lang sana nun ipakita sa mga huwad ang nagagawa ng balaro na itinago ko sa mga kapwa ko balbalan. Hindi ko nga alam kung bakit napunta sa akin yung balaro na yun na para naman sa'yo. Lagi yung nagpapakita sa akin kung saan man tako ko magpunta. Hindi ko malaman kung bakit Dahil ikaw na ang panibagong nakatakda sa balaro na yon. At hito na ang balaraw. Teka, kumikilos ang bagay na yan na mag-isa? Nagagawa niyang lumipad? Kung saan ka man magpunta, susundan ka ng balaro na yan. Dahil ikaw ang pinili ng langit na sugo na tatapos sa kasamaan. Pero bakit? Aswang din naman ako Ang kabutihan ng puso ay wala sa kung sino ang humahawak nito. Halimaw ka man sa paningin ng iba, pero maliwanag sa balaraw na yan ang itinakda. Hindi ko talaga maintindihan. Pinahihintulutan na kitang gamitin ang mukha at katauhan ko para sa apo kong si Luningning. Pakisabi sa oras na magtapat ka sa kung sino ka, hindi man niya nakilala ko bilang lolo niya. Sabihin mo, mahal na mahal ko siya. Sila ng pinakamamahal kong asawang si Lunara. May papangako mo ba sa akin yan? Opo, Lolo Lario. Alagaan mo siya at protektahan. Makakaasa ka, Lo. Hindi kita bibiguin. Kung ganon, ikaw, ako, ay iisa na. Bigla na lang naglaho ng parang bula ang kaluluwa ni Lolo Lario. Ang kaluluwa ng binatang si Lario na ginagamit ko ngayon. Parang kaharap ko ang sarili kong multo kung tutuusin. Pero nang dahil sa closure na yon ng isang magiting na antingerong Bertudes, napanatag na ako. Maigpit kong kinapitan ng balaraw na hawak ko. Bigla na lang yun umilaw sa aking paningin. Pero hindi nun ako binulag. Ngayon,
Naiintindihan ko na kung bakit hindi ako napapaso sa mahiwagang patalim na yon. Dahil ako pala ang itinakdang tagapagligtas ng mga taga-baryo ng pinakamamahal ko. Madaling araw na kinabukasan, nakarinig ako ng kung anong tunog na nanggagaling sa labas ng kaliskisan. Pumapainlan lang ang tunog ng matinis na paniki sa kapaligiran. Sumilip ako sa bintana at mula doon ay natanaw ko na paparating ang mga balbalan dito sa isla. Hindi ko malaman kung ang mga balbalan talaga yon nakalahi ko kasi maaari ding mag-anyong balbalan ng mga huwad dahil kaya nilang mag-anyo sa kahit anong uri ng aswang na meron sila. Lumabas ako sa kaliskisan at binulabog ang mga taong paniguradong mahimbing pang natutulog nung mga oras na yon. Magsigising kayo lahat! Paparating na sila! Nandiyan na sila para patayin tayo! Magsihanda kayo! Gising na! Dahil walang nagbubukas ng ilaw sa mga tirahang naroon, kumuha ko ng kaldero at sandok na gawa sa tanso. Tsaka ko yung pinaingay. Isa-isang nagsilabasa ng mga naalimpungat ng mga taga-baryo mapayapa. Raven, ano bang... anong klase mga nilalang mga yan? Diyos kong mabagin. Sila sabi ko na nga pa tama ang nasa pangitain ko. Parating na mga papatay sa ating lahat. Papatay na nila tayong lahat. Lola, tumahimik ka nga. Nakakatulig na yung boses mo Kaaga-aga Ikaw bata ka. Mas importante pa ba sa'yo ang boses ko kaysa sa kaligtasan mo? Huwag na kayong magtalong maglola, mahal. Mabuti pang pumasok ka na sa loob. Huwag kang lalabas hanggat hindi ko sinasabi, Masyadong delikado. Kailangan kitang protektahan dahil yun ang pinangako ko sa lolo mo. Ha? Anong sinasabi mong lolo ko? Uy, pansinin mo ako, Raven. Ano ba? Kapag sinabi ng nobyo mong pumasok ka! Napaniginipan ko si Lario. Ayaw niya tayong mapahamak. Ano ba yan, Lola? Ang sakit, Nangihila ka na naman, Aba, wag mo kong irap-irapan ng ganyan. Luningning, tutusukin ko yung mata mo. Sarap-sarap ng tulog ko, Ewan ko ba sa'yong bata ka? Ayan, may panis na laway ka ba sa labi mo? Ano ba yan, Lola? Ang ingay mo. Marinig ka ni Raven. Nakakahiya. Mga kalalakihan ng mga taga-baryo, ihandaan nyo inyong flashlight. Sabay-sabay nyo itong patamaan sa mga nilalang napapalapit. Nakakaintindihan ba tayo? Kung ganon, sa pagbilang ko ng 3, buksan nyo ang mga flashlight ninyo na dala at itutok sa kanila. 1, 2, 3! Kasabay ng pagtama ng mga liwanag sa mga lumilipad na nilalang ay ang pagtaas ko ng balaraw. Hindi pa nakadilat noon ang haring araw pero sa ginawa kong yon, tila may matinding liwanag ang bumalot sa buong isla. Nang binalingan ko ng tanaw ang mga nilalang, unti-unti silang natataboy isa-isa. Habang yung iba, nalalagas at nililipad ng hangin matapos masunog sa tindi ng liwanag. Hindi nagtagal, nawala na rin ang mga aswang. Nakahinga ako ng maluwag pero may bigat pa rin sa dibdib ko na meron pang aswang na narito sa isla. Nagpalinga-linga ako at binalaan ng mga mangingisda. Mananawas at albularyo na hanapin kung may nakapasok na kampo ng dilim sa lugar na yon. Subalit, bigo silang mahanap ang kinukutubang ko. Matindi ang presensya niya, makapangyarihan. Hindi nagkakamali ang pakiramdam ko na nandito lang ang nilalang na yon. Dahil isa rin akong aswang. Nasa na? Tulong! Raven! Saklolo! Luningning! Bitiwan mga baka! Hayop kang halimaw ka! Mamatay ka na! Hetong sa'yo! Hayan! Tanggapin mo ang asin na yan! Heto ba? Mga bawang! Tingin mo bang matanda ka? Matatablan ako ng mga pangotra na yan, ha? Anong gusto mo? Isahog ako bilang ulam? May pasin-asin at pabawang-bawang ka ba dyan? Haring Malbazar? Ayun! Dumating na ang pinakahihintay ko! Nandito ako para maningil, mahal na prinsipe! Prinsipe? Anong prinsipe, Raven? Hindi ba alam ng babaeng ito kung ano ka? Bitiwan mo si Luningning! Demonyo kang halimaw ka! Wag na wag mong idadamay dito ang nobya ko! Ako ang may atraso sa'yo at sa mga alaga mong huwad! At hindi siya! Kaya akong harapin mo!
Paano kung sabihin ko sa iyo, ang nobya ang kabayaran sa pagbulag mo sa aming mga huwad? May magagawa ka ba? Wala! Hindi ba? Hayop ka! Hayop ka rin naman, hindi ba? Na nagpapanggap bilang tao. Kita-kits na lang sa impyerno, Prinsipe Ravilo! Raven! Tulong! Ayoko pang mamatay! Lola! Raven! Tulong! Agap ka! Lugadagap ako! Lola Lunara! Ang apo ko! Patawarin mo ako, Lola. Kung hindi ko nailigtas ang kaysay sa mga po, wala akong nagawa. Hindi ko naprotekta ng pinakamamahal ko. Patawad, Lola. Prinsipe Ravilo, iligtas mo ang apo ko. Parang awa mo na. Ikaw na lang ang tanging pag-asa namin. Alam niyo po kung anong uri ako ng... Hindi na mahalaga kung isa ka mang prinsipe o hari ng aswang. Ang importante sa akin, ang mailigtas at makabalik ng buhay dito ang apo ko. Napanaginipan ko si Lario. Pinasa niya sa iyo ang pagiging bertudes niya. Sa iyo na pinamana ng langit ang mahiwagang sandatang yan. At sa iyo na rin nakasalalay ang kaligtasan naming lahat. Kami mga taga-baryo. Kaya naman, tulungan mo kami. Ubusin mo sila, ang mga kalaban nyo. Talunin mo sila para makabalik na kami sa baryo mapayapa. Ikaw lang ang pag-asa namin at naniniwala kami sa iyo. Sumuporta na rin ang ibang mga taga-baryo na nanunood sa tagpo naming yon ni Lola Lunara. Pinapalakas nila ang loob ko at lantad na ako sa kanila bilang prinsipe ng mga aswang. Napangiti ako pero hindi ang aking puso. Itinaas ko ang tangan kong balaraw at sumigaw ang mga taga-baryo. Ipinangako ko sa kanila na may babalik ko sa kanila ang baryong pinamumugaran ng mga nilalang sa dilim. Pagkatapos kong mailigtas ang pinakamamahal ko. Para mahanap ang nawawala, ganito ang ginagawa naming mananawas, Prinsipe Ravilo. Ganyan po ang ginagawa niyong tradisyon ng mga albularyo at mananawas? Ipapatak ang kandila sa tubig at saka dadasalan? Ganun po ang kadalasan, tama po ba? Iba ang pamamaraan namin mga mananawas sa baryo mapayapa. Hindi kandilang pinapatak namin dito sa banal na tubig, kundi itong sarili naming dugo. Sandali lang po, Lola Lunara. Huwag mo pong hiwain ang pulso mo. Mawawalan kayo ng masakit po ba, Lola? Kumusta po? Mabuti ako. Huwag mo akong alalahanin. Para sa apo ko ang ginagawa kong ito. Mula sa butil-butil na patak ng dugo ni Lola Lunara sa mainit na tubig sa may planggana, sinimulan yon ng orasyon na matanda. Tumirik ang mga mata niya't di kalaunan, unti-unti kong nakikita ang kalagayan ngayon ng nobya ko sa may tubig sa may plangganang nag-itim na dahil sa humalong dugo na matanda. Nasa baryo mapayapa ang apo ko. Diyan siya dinala ng aswang na dumakip sa kanya. At buhay pa siya. Sa baryo mapayapa, ang pinaglulunggaan ng mga huwad. Oo, Ravilo. Saan po ba matatagpuan ang baryo mapayapa? Ang inyong baryo? Medyo malapit lang yon dito. Kung tatawirin mo ang dagat, dyan mas mabilis. Makakalusot ka kagad sa baryo namin. Dagsa na mga aswang na huwad ang nakaharang na tutumbukin mong daan. Kaya mag-iingat ka. Sige po, ako pong bahala. Pero ano? kailangan ko ang aking mga pakpak para mabilis ako makarating sa baryo ninyo. Anong maaari kong magawa, Prinsipe Ravilo? Kayong mga mananawas at albularyo, matutulungan niyo kong ibalik ang pagkaswang ko. Hindi ang kabuuan ng pagkaswang ko, kundi ang malapaniki ko lang na pakpak mismo. Napaisip ang matanda pero saglit lang at agad din niya akong sinang-ayunan. Simula nang mapaniginipan niya ang asawang namayapa, nawala na ang sakit niya sa pagkalimot. Unti-unti ay bumabalik na ang sigla ni Lola Lunara. May ipinahid na kulay itim na langis sa likuran ko si Lola Lunara. Hindi yun ordinaryong langis dahil nanggaling pa daw yon sa higanting pugitang nagtataglay ng isang makapangyarihang mutya. Biglang nag-init ang likuran ko pagkaplos niya doon ng pambihirang langis. At parabang may gumagapang at bumubukol doon dahilan upang mapaliyad ako sa sakit. Nag-umpisa ng magsambit ng Latin si Lola Lunara. Mas napaliyad pa ako dahil unti-unti ay may tumutusok na doon. Tiisin mo lang, Prinsipe.
tutubo na rin ang iyong mga pakpak. Rico! Tama na, Lola Lunara! Huwag mo nang dagdagan pa ang langis! Ang sakit! Umahapdi lalo! Hayan na, tumutubo na, lumalabas na. Binutas ng nagtatago kong malapaniki kung pakpak ang likuran ko. Mangyak-ngyak ako at hinang-hina na napasalampak ako sa lupa habang naghahabol ng hininga. Ilang saglit pa, napangat ang ulo ko at matalimang tingin ko na animoy galit na pusa ang mga mata nang marinig ang marahas na pagaspas ng malapaniki kong pakpak. Handa na ako, Lola. Pupunta na ako sa Baryo Mapayapa. Ililigtas ko si Luningning. Hindi ko na hinintay pang makapagsalita ang matanda. Bumwelo ako at animoy kidlat sa bilis akong lumipad na tinungo ang isang kabundukang natatanaw ko, kung saan nandoon ang baryong lungga ng mga huwad. Habang nasa kalagitnaan ako ng paglalakbay sa himpapawid, di ko malaman ang dahilan kung bakit biglang nagdilim ang kalangitan. Bumagal ang paligid ko nang sumunod ay biglang kumulog at kumidlat. Doon ko lang napagtanto na malapit na pala akong makarating sa pugad na kadiliman. Natatano ko na ang baryo na may kabahayan na pinamamahayan ng kampon ng kasamaan. Mas lalong nagapoy ang puso ko nang matanaw ko ang hari ng mga huwad na si Malvazar. Nakaupo ito sa magarang upuan. Nasa gitna siya habang napapalibutan ng mga alagad. Sinasayuan siya na may kakaibang sinasabi na sarili nilang lingwahe. Tila ba nagdidiwang ang mga ito? Hindi na ako nagpatumpik-tumpik pa, Kabanong. Wala akong pagdadalawang isip na inatake ang kampo nila, ngunit may mga bigla na lang sumulpot sa aking harapan. Mga lumilipad din na aswang. Iba't iba sila ng uri. May tiktik, manananggal, wakwak, ek-ek, kagkag, at marami pang iba. Ang mga huwad, agresibo ang kanilang kilos kung kaya madali kong inilabas ang balaraw ko. Pinailaw ko yon sa pamamagitan ng matindi kong pagkapit dito. Tinaga ko ang unang sumugod na wakwak. Nasunog yon at agad na nilipad ng abo. Mabilis na umatake ang tiktik sa pamamagitan ng mahaba nitong dila. Ngunit nailagang ko yon at pinutol ito. Pumailan lang ang matinis nitong tinig. Kasabay din noon, dinaluhong ako ng matutulis na kuko ng manananggal pero nakailag din ako at tinusok ang dibdib nito. Bumirad din ng mahabang dila ang aswang na ek-ek. Nagtutunog ek-ek ito kapag nahuhuli niya ang mga nabibiktima. Lumakas ang ek-ek ng aswang nang mahuli niya ako sa braso at tangkang ipapalamon sa malawak niyang bunganga. Ngunit pinutol ko din ang dila niya ng balaraw. Habang isa-isa kong pinapaslang ang mga aswang sa himpapawid. Namumuo ang abo na napapatay ko, dahilan upang mapuwing ako. At di ko na makita ang nasa paligid ko. Dahil doon sa di ko inaasahan ay umatake ang isang aswang. Nakalmot ako sa mukha. Inutusan ko ang balaro kong magliwanag ngunit malakas na tinabigyo ng halimaw dahilan upang mabitiwan ko ang sandata ng Bertudes at tuloy-tuloy na nahulog sa karagatan. Ang akala mo ba, mapapaslang mo ko ng kakarampot na sandata mong yon? Hindi mo ko kaya, hangal na prinsipe! Hindi mo ko makakayang talunin! Haring Malvazar, bakit mo ginamit ang mukha ni Luningning? Patay na ba siya? Huwag ka mag-alala, hindi ko pa naman siya kinakain ng buo. Tinikman ko lang naman ang dugo niya at wala! Naging kamukha ko na siya! Sinasabi ko sa iyo, wag na wag mong sasaktan ng nobya ko! Oras na may mangyari masama sa kanya, sinisiguro kong pagbabayaran mo to. Isusumpa kita hanggang sa kamatayan ko! Minsan na rin ako nagbanta sa inyo niyang mga balbalan, pero hindi kayo nakinig. Matigas pa rin kayo at ayaw niyong ibigay ang inyong lupain. Ngayon, tingnan natin kung hanggang saan ang katigasan ninyo kapag napatay na kitang prinsipe nila. Muli ulit siyang umatake sa akin. Iwinasiwas niya ng marahas ang kamay niya at nahagip na naman ako ng matalim na kuko. Namarkahan ako sa braso. Nabalatan pa yon na resulta ay dumugo yun. Humiyaw ako sa sobrang sakit.
Ngunit hindi ako sumuko at sinugod ko siya kahit may pinsala na. Pero nanlaki lang ang mga mata ko nang makaramdam ng pagtusok sa tiyan. Inundayan niya ako ng pagtusok gamit ang matalim niyang kuko sa tiyan ko. Bumuga ako ng malapot na kulay pulang likido sa bibig. May huli ka bang nais sabihin sa akin bago mo nalisanin ang mundong ito? Hindi ka magtatagumpay. Kahit na kailan, hindi magtatagumpay ang kasamaan. Masama na ba ako sa lagay kong ito? Kahit nga paano hindi ko ba gagawing hapunan ng kasintahan mo? Gago! Huwag mong gagawin yan! Magpapakasasa muna ako sa kanya. Gusto ko maramdaman ang pakiramdam mo nang ginalaw mo siya. Gusto ko maramdaman ang kaibuturan ng pagkababae niya. Wala ka talagang kasing sama. O siya, babay na. Aangkinin ko pa ang luningning mo. Marahas na hinugot niya ang kamay sa binutas niyang tiyan ko. Tuloy-tuloy naman ang pagbulusok ko sa malawak na karagatan. Hindi na ako magtatagal dahil nararamdaman kong humihina na ang tibok ng puso ko. Sa pagbagsak ko sa tubig ay ang dire-diretsong paglubog ng katawan ko sa ilalim ng dagat. Wala na. Heto na yata ang katapusan ko. Bibigay na sana ang talukap ng mga mata ko nang maramdaman kong may humawak sa palapulsuhan ko. Inangat niya ako hanggang sa makaahon kami. Di ko malaman kung bakit gising pa ang diwa ko noon, pero namalayan ko na lang na lumilipad kami. Habang buwat-buwat niya, maririnig din ang pagaspas ng pakpak. Kumapit ka, Rabilo! Lumabang ka! Huwag kang susuko! Kailangan mo pa mabuhay! Nanlaki ang mga mata ko nang mabusesan ko kung sinong bumubuhat sa akin nung panahon na yon. Guram, best friend, buhay ka? Paano? Huwag ka muna magsalita. Mas lalo pang makakasama sa'yo yan eh. Baka di ka pa makaabot ng buhay sa hihingan ko ng tulong. Kapag pinairal mo na naman niya katigasan ng ulo mo. Teka, ikaw ba talaga ang best friend ko? Bakit parang... Sabi ng tahimik eh. Di ka pa rin talaga nagbabago. Iginigit mo pa rin yung gusto mo. Kailangan mo masagip sa lalo madaling panahon. Itinikom ko na lang ang bibig ko, Kabanong. Baka nga mas lalo lang akong malagutan ng hininga kapag nagsalita pa ako na nagsalita. Mainam talaga na manahimik na lang muna upang hindi lumala ang sitwasyon. Sa tingin ko, may mga manggagamot dito. Malakas ang pakiramdam ko. Tao po? May tao ba dito? May manggagamot ba dito? Hello? Ay, ayun. Magtatanong lang ho. Mga manggagamot po ba kayo? Pwedeng pakigamot naman tong taong to. Nag-iingalo na ho siya eh. Kailangan niyo kasi ng agarang lunas sa lalong madali... Ha? Naku! Huwag niyo naman akong itakin! Hindi ako masamang aswang! Mga kababaryo, tigilan niyo siya. Kita niyo na may buhat-buhat siya. Duguan at Teka, ang Prinsipe Rabilo yan ah! Mga kababaryo, tulungan si Prinsipe Rabilo, dalihan niya! Salamat sa inyo sa pag-agap sa aking anak. Ng aking matalik na kaibigan. Nga baging Diyos, anong nangyari sa ating prinsipe na tagapagligtas? Hindi nga ordinaryong pinuno ng mga aswang ang nakasagupan niya. Kawawa naman. Sa halip na umiyak ka dyan, matanda ka. Pwede bang gamutin niyo na lang siya? Hindi magagamot ang pag-iyak mo ang prinsipe. Ano bang pakialam mo kung magdrama-drama ako dito? Matalik na kaibigan ka lang naman ng prinsipe. Anak ko basta, gamutin niyo! Ang ingay naman. Ito kasi matandang to eh, puro ngawa eh. Kung sungal-galing kaya kita ng mga bawang ka. Kung di ba naman masunog ka sa isang iglap kita mo lang. Aawayin mo pa ako? Eto na, gagamutin na namin. Mga kasama kong albularyo at mananawas, dalhin niyo sa akin ng halamang gamot. Sabay-sabay tayo magsambit ng ritual. Makainit ng ulo. Sa bagay, matagal ng tigang. Narinig ko ang magkahalong boses sa paligid ko habang nilalapatan ako ng lunas. Sabay-sabay na kasing nagsasambit ng kakaibang lingwahe ang mga albularyo at magtatawas.
Gumapang ang kilabot sa buo kong katawan pero katumbas naman nun ay nabubuhay ang dugo ko. Para bang mas lumalakas akong muli. Ang balaraw ng prinsipe, nararamdaman ko na nawawalan na ito ng taglay na liwanag. Kaya hindi na ito kusang gumagalaw para mabitbit ng prinsipe. May dapat na sumisit sa ilalim ng karagatan upang kunin ang sandata ng Bertudes. Ako na ang gagawa. At bakit ikaw naman ang nagpresenta, Aber? O bakit? May angal ka? Tsaka, teka, bakit bang sugit-sugit mo sa akin ha? Ano bang nagawa kong kasalanan sa'yo? Bakit hindi kita susugitan? Nag-anyong aswang ka na, hindi mo naman totoong katauhan. Paano mong lalaman? Matandang manggagamot na ako, baka hindi mo alam. Nadidiscover ko kagad kung may itinatago bang nilalang nakaharap ko sa akin o wala. Heto nga ang anak mo eh. Unang kita ko pa lang sa kanya, alam kong hindi siya ordinaryong tao eh. Sabi ko na nga be, tama ang kutob ko. Aray, hindi kita best friend, kundi ikaw ang aking amang hari. Ah, daan-daan lang sa pagbangon, Prinsipe Rabilo. Hindi pa tuluyang magaling ang mga sugat mo. Sorry anak, kung nilinlang ko kayo. Pero paano? Hindi ka naman huwad ah. Paano mo nakopya ang katauhan ni Guram na isang aswang? Nagayo mo pa ang boses niya. Nahawa ka na yata ng pagkatanga ng matalik mong kaibigan. Itong kakayahan ng isang hari. Mas nag-i-evolve ang kakayahan ng kagaya kong balbalan. Aba, huwag mo naman pagsabihan ng anak mo ng ganyan. Kita mo kagagamot lang eh. Sinasabi mo kagad ng tanga. Parang hindi mo anak yan ah. Kanina ka pa matanda ka ha? Nangingilam ka lagi. Wow, parang siya hindi matanda. Mas matanda ka pa nga yata sa akin ay. Mahigit 200 taong gulang ka na eh. Lola Lunara, amang, magsitigil na nga kayo. Hindi to oras para magtalo. Iniisip ko ngayon si Luningning. Hindi ko alam kung anong nangyayari sa kanya. Pero kinakabahan ako eh. Kukunin daw ng pinuno ng mga huwad na yun ang pagkababae ng kasintahan ko. Ano? Ang apo ko? Hindi! Hindi na ako magpapatumpik-tumpik pa. Sisisirin ko ang ilalim ng karagatan at hahanapin ang balaraw. Sige na, magmadali ka, Apolkan. Habang patagal na patagal eh, nasa bingit na kamatayan ng pinakamamahal kong apo. Dalian mo! Bumalik din ang ama kong hari, di kalaunan bitbit ang balaraw ko. Natuwa naman ang puso ko dahil nahawakan na ni amang ang sandata ng Bertudes na kung dati napapaso pa siya. Nagpaubaya na siguro nahawakan ng isang aswang na gaya ni amang ang ganoong sandata. Dahil nga may mabuti naman itong hangarin na mailigtas ang pinakaimportante sa buhay ko. Maraming salamat amang. Malaking bagay na tumutulong ka rin alang-alang sa mga taga-baryo. Para sa akin na ngayon ay tagapangalaga na ng sandatang ito. Walang problema sa akin, Rabilo anak. Ngayon, napagtanto ko nang dapat sinusuportahan kita sa mga gusto mo. Oo, naging maigpit ako para masunod ang gusto ko na maipasa ko sa iyo at maging susunod na hari ng lahi natin. Pero ngayong nakikita kita na umaanib sa kabutihan at itinuturing na tagapagligtas sa mga taong narito, huwag ka mag-alala. Susuportahan kita hanggang dulo. Sorry talaga amang. Tinalikuran ko ang pagkaswang natin. Kaya heto, naging ganap akong tao pero kakibot nito. Nandito pa rin ang pagiging dugong aswang ko. May malapaniki akong pakpak sa likuran ko na magagamit ko para maglakbay kung saan-saan. At malibot itong buong mundo. Magiging ganap na malaya at galang aswang ka na anak. At hindi ko na yon tututulan. Amang, salamat po ulit ah. Sabay nating tatalunin anak si Malvazar. Tutuldakan na natin ang kanyang kasamaan. Opo, amang. Rabilo, akin ang balaro mo na yan. Tatawag ako ng kilala kong matandang panday upang pagliwanagin muli ang sandata mo. Ngunit paano si Luningning, Lola? Kailangan na natin kumilos. Baka pagtangka na siya ng masama ni Malvazar. Wala kang dapat ikabahala, Rabilo. Ano po? May ibinulong sa akin si Lario ngayon lang. Hindi niya pababayaan ang apo namin. Kumislap ang maliit na patalim ko na yon at kumibot-kibot pa ang katiting na liwanag. Sa mga puntong yon, Kabanong, ay hindi ko na yon kontrol. Kundi kinokontrol na ng bagay kung bakit kami naging isa ngayon. Ang kaluluwa ni Lolo Lario. Nagpakita na naman siyang muli sa harapan ko na parang nananalamin lang ako.
Kamukhang kamuka at kawangis niya ang itsura ko. Umukit lang ang ngiti niya bago ito maglaho na parang bula. Ngayon, wala na akong dapat ipangamba kay Luningning. Pagsamantalahan man ng hari ng mga huwad ang aking nobya, walang mabubuo dahil pipigilan niyo ng multo ng kanyang lolo. Mahigit 3 araw din bago perpektong napanday ng husto ang balaraw ko. Handa na ulit ako upang lumipad patungong Baryo Mapayapa. Tinawag kong ibang mga alagad natin upang maganda sa pagsugod sa kuta ng mga huwad. Tutulong din sila, anak, Ramilo, para masugpo ang ating mga katunggali. Bakit po ninyo ginagawa to, Amang? Hindi ako makakapayag na may malagas ni isa sa mga tauhan natin. Ito na ang oras para maging matapang tayo, anak. Gusto ko may pagiganti ang inang bangkilan mo. Pagkakataon ko na to para may sa katuparan ko ang hustisya para sa inang mo. Pero Amang, Shh! Huwag mo na akong tutulan, anak. Kahit ikaw man ang itinuturing na tagapagligtas ng mga taga-baryong kumukup sa'yo, nandito ako upang magpakaama sa'yo. Poprotektahan kita bilang magulang mo. Kami namang mga mananawas, manggagamot at albularyo. Tutulong din upang mapalakas pa ang balaraw mo. Upang agad na matalo ang pinuno ng mga huwad. kaya natin to. Para sa Baryo Mapayapa! Dumagsa ang mahigit kumulang 200 balbalan na kasama ko sa paglipad patungo sa kuta ng mga huwad. Ngayon, masanda na kami sa engkwentro laban sa aming mga katunggali. May tuturing na isa sa pinakamalakas na aswang ang mga huwad kaysa sa amin. Ngunit sa puntong yon ay hindi na kami takot. Basta para sa kabutihan ay gagawin namin ang lahat ng aming makakaya upang magtagumpay laban sa kasamaan. Hindi ko lubos akalain na sobrang dami pala nila, Amang. Kami ng bala dito, Ramilo. Dumiretso ka na sa baryo. Iligtas mo ang nobya mo. Hindi ko kayo iiwan, Amang. Mas dumadami pa sila lalo. Hindi tayo matatapos dito. Kaya bilisan mo na. Bago pa mahuli ang lahat sa pinakamamahal mo. Sige, Amang. Mag-ingat kayo, ha. Dire-diretso ako patungo sa baryo. Hindi kagaya sa nauna kong nakaengkwentro, hindi na humarang sa akin si Haring Malvazar upang makatungtong ako sa kuta nila. Nang makalapag na ako sa mahamog na baryo, wala akong naaninag na kung anuman sa paligid. Nakakakilabot ang atmosfera. Ngunit hindi yun nakadlang upang hanapin ko si Luningning. Luningning! Nandito na ako! Sumigaw ka kapag naririnig mo ko! Nasaan ka? Tanging alingaw-ngaw lang ng boses ko ang maririnig sa paligid. Palinga-linga pa ako habang pinapakinggan kung may maririnig akong kung anuman. Nasa kalagitnaan kasi ng pakikipaglaban sa mga huwad ang mga kalahi ko. Kaya walang ni isang naiwan ngayon sa kuta nila. Hanggang sa makarinig ako ng pamilyar na halakhak na nagpalingon sa akin. Kasabay noon ang panakanakang pagikbi ng babae. Huwag ka na magbatigas dyan! Gusto mo yata ng pwersaan pa eh! Magubad ka! Yan! Yan ang gusto ko sa'yo eh! Masyadong pabebe! Kung magpapabebe ka lang naman, pakita mo na sa akin ang iyong kabibe! Ano? Ayaw mo? Ha? Gusto mo talaga na sapilitan? Hindi ko susuko sa iyo to. Dali isa lang ang nagmamayari nito. Walang iba, kundi si Raven yon, ang nobyo ko. Hindi mo pala alam na niloloko ka lang niya? Prinsipe siya ng mga aswang. Nagpapanggap lang siya sa'yo para literal na kainin ka ng buong buo. Hindi niya magagawa sa akin to. Mahal niya ako at pinangako niya sa akin na puprotektahan niya ako hanggang dulo. Yan pa rin pala talaga ang pinaniniwalaan mo hanggang ngayon. Eh nasaan na siya? O di ba wala? Walang Raven ang dumating. Wala ni Miski Anino niya. Kaya huwag ka nang umasang ililigtas ka niya. Dahil para sa paningin niya, isa ka lang masarap na pagkain. Hindi! Raven! Tulungan mo ako! Tulong! Nagising ako sa senaryong yon na nagpakita sa akin ngayon lang. Kaharap ko ang kaluluwa ni lolo ni Luningning na si Lario.
Siya ang naging instrumento upang mapakitaan niya ako kung anong nangyayari sa kasintahan ko kasama ang demonyong si Malvazar. Nasa isang madilim na lugar si Luningning. Nakakulong sa kulungang yari sa pinakamakunat na kawayan habang pinaglalaroan ng pinuno ng mga huwad. Umiiyak na naman ang kaluluwa ni Lario sa di ko malamang dahilan. Oh, bakit Lolo Lario? Huwag ka naman ganyan. Ano bang nangyayari kay Luningning? Bakit ka umiiyak? Wala akong kwentang, Lolo. Hindi ko napigilan si Malvazar na pagsamantalahan ng apo ko. Kusa lang akong tumatakbo sa halimaw na yun. Kundi lang sana ako kaluluwa. Pinugutan ko na ng ulo ang hayop na yun! Nasaan si Malvazar? Sabi mo sa akin, nasaan ang manyakis na aswang na yon? Sa sagradong bundok ng balang ito. Doon! Pagbabayaran niya ang pagbabawi na ginawa niya kay Luningning. Hindi ko siya mapapatawad. Aking kaisa, huwag mong pangunahan ng damdamin na nananaig sa puso mo. Huwag ka magpadalos-dalos. Hindi yan ikatutuwa ng bertud mo. Tingnan mo ang iyong sandata, nawawalan ng liwanag. Aba, oo nga no. Anong nangyayari sa balaro ko? Ganyan ang nangyayari kapag pinangungunahan mo ng galit ang puso mo. Gaya ng huli niyong sagupaan ni Malvazar. Maging matalino ka sa mga susunod na hakbang na gagawin mo. Bago ka kumilos, pag-isipan mo muna. Dahil yan ang magpapapanalo sa iyo sa laban niyo ng iyong katunggali. Pero, paano? Hindi ko na itinuloy ang gustong itanong sa kanya. Nawala na lang bigla si Lolo Lario. Pinanatag ko muna ang sarili ko, kabanong. Napapikit at binura ang galit na namumuo sa puso't isip ko. Sa pagdilat ko, nagliwanag na muli ang balaraw na bit-bit-bit-bit ko. Sa matinding konsentrasyon ko pa, napahaba ko pa ang sandatang yon hanggang sa naging isang espada. Tumingala ako at tinanaw ko ang sagradong bundok ng Baryo Mapayapa kung saan sinadyang ihulog ng langit ang balaraw na pagmamay-ari ko na. Idinipa ko ang malapaniki kong pakpak tsaka mabilis ko yun ikinampay patungo sa tuktok ng kabundukan. Pagkarating ko doon, natagpuan ko nga ang isang madilim na kagubatan. Lumapag ako at sa di ko inaasahan ay sinalubong ako ng laksa-laksang mga paniki. Pinaliwanag ko ang aking sandata at agad namang nasunog ang mga paniking yun. Gamit ang nagliliwanag kong espada, binaybay ko ang daan patungong dulo kung saan natatanaw ko si Malvazar na may nakakalokong ngiti. Habang bihag niya si Luningning. Nakasilid ang nobya ko sa kulungan. Para bang tulala ito at wala na sa katinuan. Sobrang nakakakilabot ng kabuuan ni Malvazar. Para talaga siyang itim na demonyo pero sa nabubuhay na aswang. 3 ang nakabukol na sungay niya sa noo. At ang kanyang kabuuan ay purong itim. Tanging ang mga ngipin at 2 mata lang niya ang maputi. Hinahanap mo ba ako? Tagal din kitang hinintay ah. Ngayon na narito ka na. Tingnan mo ang nasa paligid mo. Madilim. Mas lumalakas ako kapag nasa kadiliman ako. Sa teritoryo ko. Kaya, imposibleng manalo ka sa akin. Sa lahat ng aswang, ikaw lang ang lantad na lantad ng kasamaan. Bagay sa iyo ang tunay mong itsura. Sobrang itim ng budhi mo. Masama talaga ako. Walang kasing sama. At buti alam mo, inangkin ko lang naman ang pagkababae ng Luningning mo. Anong masasabi mo doon? Siyempre, masama ako. Kita mo na, tameme ang nobya mo. Hindi nakapagsasalita. Sa tingin mo ba, iibigin mo pa rin ang taong wala na sa sarili? Baka nga, hindi ka pa niyan makilala eh. Dahil ako lang ang tanging magiging bukang bibig niya. Ako ang magiging bangungot niya. Araw-araw, gabi-gabi. Tumigil ka na sa kadaldalan mo. Dami mong satsat. Umpisa na natin ang ating pagtutuos. O ba? At sa puntong ito, mapapatay na kita. Una kong umatake sa pinuno ng mga huwad. Sumisigaw pa ako habang bumubuelo na iampas sa kanya ang espada ko. Nang ihataw ko sa kanya ang mahabang patalim, lumundag siya ng mataas. Para bang abilidad ng isang aswang na kung tawagin ay sigbin.
Alerto kong napatingala. Mabilis ang kanyang pag-atake mula sa itaas. Umilag ako't gumulong patras. Agad na may inilabas naman siya mula sa bibig. Isang malalatigong dila. Sobrang haba nun. Mas mahaba pa sa dila ng tiktik. Umiwas ako't napatambling. Tumulo pa ang laway nun sa lupa't umusok. Tila malaasido ang laway ng nilalang. Siya naman ang sumunod na sumugod sa akin. Sunod-sunod ang pinapakawalan niyang suntok. Sobrang bilis pero malinaw kong nakikita ang bawat kilos niya dahil sa konsentrasyon ko sa laban. Patuloy ka lang bang iiwas sa mga pag-atake ko? Bakit hindi mo salagin? Akala ko ba malakas siyang bertod mo? Hindi ko siya pinansin at nagpatuloy lang ako sa pag-iwas, Kabanong. Nang bumagal ang kanyang pagsuntok, doon na ako nakahanap ng tiyempo na hiwain ang tiyan niya. Tumalsik pa sa akin ang kulay itim na likido sa mukha ko. Napahiyaw ako sa sakit nang umusok ang kanang pisngi ko dahil sa malaasido rin pala ang dugo niya. Nakita ko ang galit na ekspresyon sa mukha ng demonyong aswang. Unang tira mo pa lang ah! Magaling! Unang puntos para sa'yo! Pero mukha yatang ako ang mas nakakalamang sa'yo! Tingnan mo mukha mo! Unti-unti nang nalalapnos! Huwag kang tumawa dyan dahil nagsisimula pa lang tayo. Matatapos lang ang labang ito kapag isa sa atin ang mamamatay. Eh paano kung gawin natin kasabik-sabik ang laban nating dalawa? Anong kasabik-sabik ang tinutukoy mo dyan? Ako ang harapin mo! Huwag kang tumingin kung saan-saan! Makakawalan ko ang luningning mo. Habang naglalaban tayong dalawa, ang babaeng ito ang magiging sentro ng ating palaro! Tingin mo, katuwaan lang tong nangyayari sa pagitan nating dalawa? Tingin mo, laruan lang si Luningning? Wala kang emosyon! Paano ako magkakaroon ng emosyon? Eh aswang ako eh! Ang mga aswang na gaya natin ay walang emosyon! Tayo ay natatakam lang sa laman ng tao, pero wala tayong pakiramdam! Diyan ka nagkakamali! Kaming mga aswang ay may emosyon. Ikaw lang ang wala! Dahil naghahari dyan sa loob mo, dyan sa puso mo ang kadiliman! Oh, akala ko ba wala nang puro satsat? Sumisegue ka ba eh? Makakawalan ko na ang luningning mo, ha? Ay, Ningning, heto ng amo! Meow, meow! Psst! Luningning, diyan ka lang! Huwag kang lumabas! Sa palagay mo ba sasagutin ka niyan? Trauma na yan sa akin! Hindi ka na niya Raven? Ha? Papanong? Ikaw nga, Raven! Raven! Diyan ka lang, Luningning! Huwag kang lumapit! Alisto ako nang ilabas ni Malvazar ang mahaba niyang dila, patira sa tumatakbong si Luningning palapit sa akin. Agad kong ibinato ang aking espada na pumutol sa dila ng tiktik ng pinuno ng mga huwad. Nalaglag ang naputol na dila ng harit, kumikibot-kibot pa yon sa lupa bago nasunog. Maririnig ang pag-ugong ng ungol ni Malvazar habang nagtatarang. Mahigpit kong hinagkan si Luningning pagkalapit niya sa akin. Napayak ako sa sobrang kasabikan sa kanya at sa pag-aalala. Akala ko wala ka na. Akala ko kung ano na nangyari sa iyo, mahal ko. Akala ko mawawala ka na sa akin. Akala ko mawawala na ako sa alaala mo. Akala ko... Raven? Ravilo. Isa kang prinsipe, di ba? Prinsipe Raven o Prinsipe Ravilo ka man, whatever. Hindi kita makakalimutan. Nakakalimot ang pag-iisip pero hindi itong puso na ikaw lang ang tanging laman. Ang alamin mo! Hindi malamot ang yaman! Ha? Ano daw sinabi ng demonyong aswang na yan? Hindi ko rin maintindihan eh. Pinutol mo kasi ang dila, kaya yan. Nandiyan na siya, Mal. Ano gagawin natin? Tatapusin ko na ang labang ito. Tumabi ka, Luningning. Aking balaraw! Mapasa kamay kita! Yumanig ang buong lugar na kinatatayuan namin ngayon ni Luningning. Galit na galit talaga si Malvazar sa pagtagpas ko sa kanyang dila. Susuntukin sana ako ng hari ng huwad, ngunit nalinlang niya ako at dumura ng malaasido niyang laway. Inaasahan ko na yon dahil kabisado ko na ang bawat kilos niya. Gamit ang espada,
Pinatindi ko ang init noon at pinansalagang malapad na patalim nito na bumulag kay Malvazar. Sumigaw si Malvazar ng matinis nang itaas ko pa ang espada na parabang ibinabandila ko sa langit. Tumagos ang liwanag noon patungo sa gitna ng kalangitan. Nabura ang itim na kalangitan at lumitaw ang haring araw. Sa pagtama ng sikat ng araw sa aking espada, unti-unti namang pagkaagnas sa katawan ni Malvazar. Para sa inang bangkilan to na pinaslang mo, para kay Luningning na binaboy at pinaglaruan mo, at para sa Baryo Mapayapa na tinanggal mo ang karapatang manirahan dito ng payapa. Hetong nababagay sa iyo! Sagad ang gigil ko na tinagpas ang leeg ni Haring Malvazar. Pinugod ko ang ulo niya ng buong lakas. Sa tindi ng sikat ng araw, mabilis na nasunog ang katawan ng hari ng mga huwad. Kasunod nun ay mabilis na nasunog ang katawan nito at nilipad ng hangin ang abo ng hari. Yung pugot na ulo naman ng pinuno ng aswang na bitbit ko ay dahan-dahang nalulusaw na parang kandila sa hindi ko malamang dahilan. Tingin mo ba, Mal? Tapos na? Mapayapa na ba ang aming baryo? Oo, sa tingin ko, natuldukan na ang kasamaan ng mga huwad. Ha? Bakit hindi ka sigurado? Hindi ko pa rin talaga alam. Hanggat may nabubuhay na aswang na nakakulong sa dilim, hindi pa rin magiging mapayapa ang lahat. Tama ka nga siguro, mahal. Dahil lahat tayo may kanya-kanyang mga halimaw sa loob natin. Kanya-kanyang aswang na nakasilid sa puso natin. Depende na lang kung paano ito malalabanan. At nakadepende na lang sa pag-iisip natin kung saan tayo aanib. Pinaparinggan mo ba ako bilang prinsipe ng mga aswang? Ha, mahal? Bakit? Natamaan ka ba? Aswang ka ba? Hindi na ngayon, no? Eh anong tawag mo dyan sa likuran mo? Props. Malamang pakpak. Masaya ko, Kabanong, na sa kabila ng pagiging dugong aswang ko, natanggap ako ng babaeng pinakamamahal ko. Oo, ako ang nagligtas mula sa pagkakasugpo ng mga huwad na sumakop sa kanilang baryo. Pero parang ako ang sinagip ni Luningning mula sa pag-aalinlangan sa buo kong pagkatao. Mas lalo kong minahal ang sarili ko nang dahil sa kanya. Napagtanto ko rin na hindi rin dapat talikuran ng pinanggalingan ko dahil lang sa nakakatakot at di katanggap-tanggap na stigma sa mata ng tao. Hindi namang masama ang pagiging aswang, basta may mabuti kang kalooban. Wala kang dapat ikahiya kung ano ka man. Apo ko, masaya ako na nakaligtas ka. Diyos ko, labis akong nag-alala sa inyong dalawa. Pati itong si Apolcan, naiiyak na baka hindi kayo makabalik. Anong Apulkan ka dyan? Lagyan mo naman ng hari, Haring Apulkan. He, magtigil ka. Walang hari-hari dito. Lahat tayo dito ay pantay-pantay. Ay, siya nga pala, kumusta? Natalo niyo ba yung pinuno ng mga huwad? Patay na ba? Malaya na ba ang baryo natin mula sa pananakop nila? Malaya na po. Wala na si Malvazar, Lola. Natalo na siya ni Raven. Sa dati niyong tahanan, maaari na tayo makabalik sa baryo. Kung ganon sabik na ako makabaw. Huwag muna kayo magdiwang maglola. Hindi pa tayo nakakasigurado. Ha? Ano bang sinasabi mo, Raven? Bakit? May banta na naman ba ang ating buhay? Wala nang huwad, di ba? Kasi patay na ang leader nila. Eto ang pugot na ulo ni Malvazar. Nalulusaw lang siya pero hindi tuluyang nagiging abo. Para pang nabubuo Diyos ko, napakakunat naman ang demonyong yan. Anong maaaring gawin natin dito, Lola? May paraan ba kayong mga manggagamot, albularyo at magtatawas sa pugot na ulo ng hari na to? Sa pagkakataong ito pagpasensyahan mo ko. Ngunit wala kaming kakayahan para maaboy ang ganyang bagay. Ano bang mangyayari kapag di agad natin yan madispatcha? May posibilidad na muling mabuhay ang pinuno ng mga huwad. Mabubuo ang katawan niya na mabilis pagkalipas ng 24 oras. Ano? Totoo ba yan? Hindi naman ako mukhang nagbibiro. Dahil hari siya at pinakamalakas na aswang pa. Hindi lang dito sa Mindanao, kundi sa bansa natin. Mabubuhay siya kahit magkapira-piraso man ang katawan niyan. Natatakot ako. Baka hindi lang ang Baryo Mapayapa ang sakupin ni Malvazar kapag muli siyang nabuhay, kundi itong isla.
At ang masaklap pa po, kapag nabuhay yan, malamang hindi na niya tayo bubuhayin lahat. Huwag kayong mag-alala. Luningning, Lola Lunara. Hanggat nasa akin ang bertud ng sandatang ito, hindi tayo mapapahamak. Hindi tayo masasawi lahat ng kahit na anumang uri ng masamang aswang na magtatangkang lalapit sa atin. Alam ko ang paraan kung paano mawawala ng tuluyan ang ulo ng huwad na yan. Bigla na lang lumitaw sa aming harapan ang kaluluwa ni Lolo Lario. Malinaw na malinaw namin siyang nakikitang apat gayong transparent lang. May ibig siyang sabihin sa amin bago siya tuluyang tumawid sa kabila. Ang mismong bertud na sandatang hawak-hawak mo ngayon ang susi para matalo mo ng tuluyan ang pinuno ng huwad, Dravilo. Heto, ang balaraw na ito na naging espada na? Oo. Itusok mo ang dulo ng talim ng bertud sa pugot na ulo ng huwad. Pagkatapos ay ibaon sa pusod ng sagradong bundok nang sa ganun wala nang manggulo pa sa inyo. Paano yan, Lolo? Wala na kaming tagapagligtas. Magkakaroon yan kapag may umatake muli ng mga kampo ng kadiliman sa inyong lugar. May bagong isisilang na magiging tagapagligtas at magmamana sa espada ng meron si Ravilo. Teka, Lo, bakit ka nakatingin sa tiyan ko? Anong meron sa tiyan ko? May magbubunga. Lario, diretsahin mo na kami. Kaninong magbubunga? Yun ang malalaman nyo sa takdang panahon. Teka, Lario, huwag ka munang mawala. Hindi pa ako handang magpaalam ka, Lario. Lario, huwag ka munang tumawid. Lario! Lola Lunara, matatahimik na ngayon ang asawa niyo. Makikita pa rin naman kayo pagdating ng oras. Ikaw na lang ang alaala ni Lario sa akin, mahal na prinsipe. Kaya pangalagaan mo ang katauhan na meron ka sa kanya. Pero naguguluhan talaga ako. Sa akin ba magbubunga ang susunod na nakatakdang magmana ng bertudes na espada? Anong ibig sabihin ni Lolo? Na buntis ako? Kumalma ka, mahal. Di naman natin alam kung tunay ang sinasabi ni Lolo Lario. Kaya huwag ka muna magpanik. Tama si Lario, mahal na prinsipe. Base sa hubog ng pangangatawan at tibok ng leg, nagdadalang tao ang apo ko. Buti sana kung ikaw ang ama nitong pinagdadalang tao ko. Pero pinagsamantalaan din ako ng demonyong yon. Hindi ko ito matatanggap kapag naisilang ko ito. Hindi sa'yo. Ayoko, Raven. Nang mga sandaling yon, wala na akong nagawa kundi damayan si Luningning sa oras na nagdadalawang isip siya kung may laman nga ang kanyang tiyan. Pero nakumpirma ko ngayon kay Lola Lunara, buntis ang nobya ko at di malaman kung sino ang ama, kung ako ba o yung pinuno ng mga huwad na umangkin dati sa Baryo Mapayapa. Bago namin problemahin ang mabigat na dinadala ni Luningning, inuna muna naming sundin ang sinabi sa amin ni Lolo Lario. Ibinaon ko ang sandatang bertudes sa tuktok ng pugot na ulo ni Malvazar